Mula nang maulilang lubos ang binatang si Danilo, ay pangangaso na talaga ang kanyang pinagkakakitaan. Ang ganitong trabaho ay namana niya sa kanyang ama. Nung bata pa kasi siya, ay madalas siyang isinasama sa pangangaso. Kaya nang siya ay magbinata, tila naging biyasa na rin siya sa ganong klase ng gawain. Nalaman niyo na ba yung kumakalat na chismis sa lugar natin? Kalalaki mong tao, chismoso ka. Ano ba yun? Huy, puro kalokohan na naman yan siguro. Grabe naman kayo sa akin. Ganyan ba tingin niyo sa akin? Puro kalokohan lang ang alam? Sa totoo lang, oo. O sige na, sabihin mo na. Baka sakaling may mapala naman kami dyan. Si Bianca raw, buntis. Ano? Paano nabuntis Wala pa naman nangyayari sa amin Kung makapagsalita ka, akala mo naman syota mo. Di ka nga kilala nun Oo nga, feeling ko apo to bakit daw nabuntis? Malamang, nakipag-anuhan. Alam nga naman makipagtitigan lang yun. May kinatagpo daw na lalaki sa Maynila. Ilang buwan bago bumalik, ayun, may laman na daw yung tiyan. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Baka naman, kabag lang ang laman ng tiyan yan Buntis ka raw maglilimang buwan na. Saan mo naman nalaman yung balitang yan? Di saan pa? Sa nanay niya. Pambihirang nanay yan Sariling anak chinichismis. Wala naman kasi magandang idinulot yang si Aling Puring sa anak niya Paano na to? Wala na yung pantasya ng bayan. Magkakaanak na. Hindi naman siya mamamatay. Pwede pa rin naman siyang hangaan kahit na may anak siya. Pero hindi lang siya basta magkakaroon ng anak. Magkakaroon na rin siya ng asawa at baka maikasal pa. Bakit ba parang sobrang halaga ng kwento ng buhay niya sa inyo? Pantasya niyo lang yun. Napakarami pang babae dyan Hindi mo kami maintindihan. Siya ang inspirasyon namin sa araw-araw para bumangon Gusto mo inspirasyon? Isipin mo lahat ng utang mo para may dahilan ka para bumangon at kumayod. Pero ang gara talaga Hindi pa nga ako nakakapagpakilala sa kanya. Naunahan na kaagad ako. Nabuntis na kaagad. Tigil nyo na yung kahibangan nyo. Ituon nyo na lang yung atensyon nyo sa mas mahalagang bagay. Sige na, bilisan nyo na ang paglalakad. Paagabihin pa tayo. Kailangan maihatid kagad natin itong mga nahuli natin sa palengke. Napapailing na lamang si Danilo sa kanyang dalawang kaibigan. Hindi pa rin kasi niya maintindihan kung bakit gano'n na lamang ang pagiging patay na patay ng dalawa sa babae. Samantalang para sa kanya, wala namang espesyal kay Bianca maliban na lamang sa mukha nitong may kagandahan. Ang babaeng si Bianca ay matagal nang itinuturing na diyosa sa kanilang baryo. Kapag dumadaan ito, lahat ng lalaki ay napapalingon. Kahit ang matatandang may sakit ay biglang lumalakas kapag siya ang nasa harapan. Pero iba si Danilo sa lahat. Kahit na nagagandahan din siya sa dalaga, mas lamang ang kawalan niya ng pakialam sa babaeng yun. Makalipas lang ang ilang minuto, nakarating na rin sila sa palengke. Agad nilang inabot ang kanilang mga nahuling palaka at dagang bukid. Habang binibilang kung ilan ang kanilang nahuli, nakataas ang isang kilay ng tinderang si Aling Esang. Magkano na naman yan? Baka naman ang mahal-mahal na naman yan 500 na lang po ang kilo rito sa dagang bukid. Tapos, 400 naman po dito sa palaka. Ay nako, ang mahal-mahal naman yan. Pambihira. Sa iba nga ang mura. Di, sa kanila na lang kayo bumili. Mura pala Ang hirap-hirap manghuli nito tapos gusto nyo mura? Talaga namang mas mura sa kanila at ang sa inyo mahal. Kung mas mura nga sa kanila, di sana sa kanila ka na bumili kanina. O nga naman, Aling Esang. Huwag ka naman buraot. Pinaghirapan naman naming hulihin ang mga yan. Kung ganyan kakabarat sa mga tao, hindi ka yayaman, Aling Esang. Hay, huwag mong sinasabi yan dahil hindi mo hawak ang kapalaran ko. O ano, bibili niyo po ba? Sa iba ko na lang ito ibebenta. Oo na, bibilin ko na. Buwisit. Wala kang magagawa kundi bilhin na rin kasi ibebenta mo rin naman to ng mas mahal
Di ba garapal ang tawag sa ganyan? Bibilin mo ng mura tapos ibebenta mo ng napakamahal? He, manahimik na kayo. Bibilin ko na nga eh. Inabot na sa kanya ang pera. Pagkakuha, agad na naglakad ang mga binata paalis. Natatawa na lamang si Danilo. Meron na naman siyang naisahan. Ang totoo niyan, sobrang mahal naman talaga ang kanilang presyo. Wala lang talagang alam sa presyuhan ng dagang bukid at palaka si Aling Esang. Sa madaling salita, meron silang nautong tao. Kinagabihan, Sira ulo talaga doon si Danilo kanina eh. Ang galing mong manguto ah. At si Aling Esang pa talaga inuto niya. Hoy, alam nyo, minsan, kailangan mo maging siraulo para makasabay ka na rin sa mga siraulo. Kasi kapag hindi mo natutunang sumabay, kakainin ka nila ng buhay. Tama lang naman ang ginawa mo eh. Ganon din naman si Aling Esang sa mga customer niya. Sobrang garapal ng muka. Biruin mo, kilo ng gulunggong sa kanya 150. Nasa 80 lang yung sa bayan eh. Natatawa na lamang ang magkakaibigan habang sila ay napagitna sa ginagatungan nilang mga kahoy. Hawak nila ang isang bote ng alak. Nakagawian na kasi nila na kapag marami silang huli, binibilan nila ang kanilang mga sarili ng tig-isang bote ng alak. Maya-maya lang din ay nakaramdam na rin ng antok ang binatang si Danilo. Umuwi na rin ang dalawa kaya natulog na lang din siya. Kinabukasan, panibagong araw, panibagong pangangaso na naman. Maaga siyang magsisimula ngayon dahil ang balita niya masama ang panahon. Usapan 5:00, anong oras na? 7:00 na. Nagpuyat na naman ba kayo? Hindi ako makatulog eh. Naiisip ko pa rin kung bakit nagpabuntis si Bianca sa taga Maynila. Uy, namang boses mo. Baka mamaya marinig ka pa ng nanay nun. O sige na, magkape na muna kayo. Pagkatapos aalis na tayo kaagad. Meron pa tayong hindi napupuntahan sa kagubatan eh. Makalipas lang din ng ilang minuto, umalis na rin ang tatlo. Bago sila makalabas ng kanilang baryo, nadaanan pa nila ang bahay ng babaeng si Bianca. Natanaw nila yun sa loob. May kasama itong lalaki na sa palagay nila ay yun ang nobya ng babae. Kung wala lang ibang nakakakita, parang gusto na lamang ding maglupasay ng dalawang lalaki. Pre, Norman, wala na talaga tayong pag-asa. Baka kailangan na lang din nating tanggapin na hanggang dito na lang yung pagpapantasya natin. Sino ba kasing lalaking yun eh? At bakit dun siya nagpabuntis? Pwede namang sa akin, huy! Tigilan nyo na yung kalokohan nyo ah. Napapailing na lamang si Danilo. Hinilan na niya ang dalawa para makaalis na rin sila. Mabilis ang kanilang lakad papunta sa paanan ng bundok. Nang makarating na sila roon, sa kanila inihanda ang kanilang mga gagamiting panghuli. Napapatingin pa si Danilo sa itaas. Nakita niyang unti-unti nang nagkulay itim ang mga ulap. Kapag umulan mamaya, mauna na kayo umuwi ah. Ha? Bakit kami mauna? Bakit ka naman magpapaiwan? Kailangan ko makarami. Kailangan ko ng pera eh. Kaya kapag umulan, umuwi na kayo. Delikado sa gubat kapag maulan eh. Alam niyo naman yun, di ba? Ano naman kung makidlatan? Kesa naman ikaw lang ang makidlatan, di ba? Isa pa, kailangan din namin ng pera. Gusto mo bang masolo lahat ng mahuhuli mo? Kasi kung yun ang gusto mo, edi sana Sira ulo. Ikaw talaga oh. Di naman yun ang iniisip ko eh. Oy Nando, kalmaan mo. Medyo hindi rin maganda yung sinabi mo eh. Pasensya na. Basta kapag umulan, alam niyo na kung anong gagawin niyo ah. Ayoko naman na mamatay kayo sa kidlat dahil lang sa sinamahan niyo ako. Pero pre, ganun din naman ang nararamdaman namin eh. Ayaw naming mamatay ka sa kidlat dahil lang iniwan ka namin. Di bahala kayo kung gusto niyong sumama. Desisyon niyo naman yan eh. Basta walang sisiyan ah. Matapos ang kanilang paghahanda, ay umalis na rin sila. Pinasok nila ang kagubatan kahit nagbabadya na ang masamang panahon. Una nilang pinuntahan ang kakahuyan. Sa parting ito kasi nila nakita ang nagkukumpulang bayawak nitong nakaraan.
Pero sa pagkakataong ito ay wala na silang makita. Tanging ang mga bakas na lamang ang kanilang nadatnan. Wala na sila rito, pre. Saan naman kaya nagpunta ang mga yun? Malamang sa malamang, nakita rin nila tayo nung nakaraan. Patatalino pala mga bayawak no? Nakakaramdam na babalikan natin sila. Tingnan kaya natin dun banda. Mas maraming puno na may malalaking ugat dun eh. Baka dun sila nagsipasukan. Naglakad ang tatlo patungo sa direksyon na tinuro ni Norman. Pagdating nila roon ay wala pa rin silang nakita. Dismayado ang tatlo. Nakaramdam na sila ng gutom bandang tanghali. Kaya naisipan na lamang ng tatlo na pumunta ng ilog. Manghuhuli lang sana sila ng isda para kahit papaano ay meron silang makain. Pero nang dumating sila roon, isang hindi inaasahang senaryo ang kanilang nadatnan. Malayo pa lang, natanaw na ni Danilo ang isang babaeng nakadapa sa gilid ng ilog. Agad nila yung nilapitan. Paghawak nila sa leeg, wala na silang makapampulso doon. Gaagi pre, patay na yan ah. Ano nangyari dito mga pre? Kailangan na nating umalis dito. Paano tong babae na to pre? Baka mamaya tayo pa mapagbintangan dito. Yun na nga ang gusto kong sabihin Kapag may nakakita sa atin dito, baka tayo ang isipin pumatay sa babaeng yan. Kaya mas maganda nang umalis na kagad tayo. Bago maglakad palayo, tiningnan na muna ni Danilo ang babae. May kaputian yun. Makinis ang balat at sexy. Nakadapa nga lang ang babae kaya hindi niya gaanong makita ang mukha. Mabilis nilang nilisan ang lugar. Aminin man nila o hindi, kakaibang kaba na rin ang dumadaloy sa kanilang sistema. Yung kasi ang unang pagkakataon na may nakita silang bangkay sa kanilang paglalakbay. Kung magsumbong na lang kaya tayo sa mga pulis, para naman malaman din ng pamilya ng babaeng yun yung nangyari sa kanya. Hindi nga pwede. Paano kung tayo ang paghinalaan ng mga pulis? May punto siya, Norman. Ako man din, natatakot. Baka mamaya, kung magsabi tayo sa kapulisan, tayo naman ang pangunahing suspect nila. Ang mabuti pa, umuwi na lang muna tayo. Pero, saan na pala tayo dadaan? Ibang daan na itong napuntahan natin Hindi niyo ba natatandaan? Bakit? Hindi mo rin ba natatandaan? Magtatanong ba ako kung natandaan ko? Dito na lang, baka dito may daan. May bakas ng daanan Kahit na walang kasiguraduhan kung saan sila dadalhin ng daan na yon, ay sinubukan na lang din nila. Ang kaso nga lang, habang nasa kasagsagan sila ng paglalakad, ay bigla na lamang bumuhos ang malakas na ulan. Wala silang choice kundi ang maghanap ng masisilungan. Malas Sino ba may balat sa inyo sa puwet? Hindi ako sa singit yung sa akin Lalong hindi rin naman ako. Wala naman akong balat sa puwet Mahirapan tayo makabalik nito sa atin. Ilang tsansa ba para matamaan ng kidlat? Anong klaseng tanong yan? Kapag tumila ng bahagya ang ulan, saka na tayo lalabas dito. Walang nagawa ang tatlong binata. Nanatili lamang sila roon. Hindi na nila alam ang kanilang gagawin. Masyadong malakas ang ulan. Sinasabayan pa ng malalakas na pagkulog at pagkidlat. Inabot na nga sila ng gabi habang nakasilong sila sa ilalim ng punong sampalok. Buryong na ang tatlo. Kahit gustuin man nilang umalis, ay hindi rin naman nila magawa. Kung takbuhin na lang natin. Paano mo tatakbuhin? Ang dilim. Saan tayo dadaan? Hindi pa nga natin alam kung saan ang daan pabalik Anong gagawin natin dito? Magpapabulok tayo dito? Kaysa naman tamaan ka nga ng kidlat dyan. Makalipas pa ang higit 1 oras, biglang humina na ang buhos ng ulan. Sinamantala na nila ang pagkakataon. Kahit magkandadulas-dulas sila, ay wala na silang pakialam. Ang mahalaga na lamang sa kanila ay marating nila ang tamang daan. Pero sa halip na makaalis sa kagubatan, napunta na lang sila ulit sa ilog. Malakas ang agos doon. Gusto sana nilang tumawid pa kabila dahil may nakikita silang liwanag doon mula sa kabahayan. Pero nang papalapit na sila sa ilog,
Laking gulat nila nang meron silang masaging katawan. Pagtingin nila sa baba, isa na namang babae. At ang babaeng yon ay ang babaeng kanilang nakita. Ito rin yata yung kanina. Danilo, anong gagawin natin? Mukhang sinyalis na to na parang may gagawin talaga tayo eh. Anong sinyalis? Tinangay lang yan papunta rito. Wala tayong gagawin dyan. Mauuna na sana si Danilo na tumawid sa malakas na agos nang bigla nilang marinig na umubo ang babae. Laking gulat nila. Napatras sila at napadistansya. Nanlalaki ang kanilang mga mata. Hindi nila alam kung papaanong nabuhay ang dalagang yun. Samantalang una na nilang nalaman na wala na yung pulso. Gagi, patay na yan, di ba? Pre, may sa demonyo yata ang isang yan eh. Gagi, takbo! Sa takot ng tatlo, nagawa nilang tumakbo ng mabilis kahit na madulas ang dinaraanan nila. Nakatawid pa nga sila sa kabilang parte ng ilog. Wala na silang pakialam kung habulin sila ng babae o ano paman. Nang makalayo na sila, ay saka pa lamang sila tumigil. Ano sa tingin niyo ang babaeng yun? Putik, biglang nabuhay eh. Mga pre, baka naman demonyo yun. May demonyo bang nakahilata sa gilid ng ilog? Sigurado ka ba talaga kanina napatay na siya? Oo nga, nakita niyo naman di ba? Inalam ko kung may pulso pa. Wala na talaga. Kaya nakakapagtaka eh. Paano nabuhay ang isang yun? Eh basta, ganito ang tatandaan natin. Wala tayong nakita. Walang babae. Walang nangyari sa ilog. Tama ka dyan. Ganyan nga. Oo, yan ang iisipin natin. Huminga ng malalim ang tatlo. Makalipas lang ang halos 2 oras, nakaalis na rin sila ng kagubatan. Nakauwi naman sila ng ligtas. Pero wala silang nahuling kahit na ano pang hayop. Basang-basa pa sila ng ulan. Higit sa lahat ay gutom na gutom. Kaya naman, nang tumila na ang ulan, tumambay na muna sila sa bahay ni Danilo. Nagpresentang magluto ng sabaw si Norman kahit na alanganing oras na rin. Si Danilo naman nakaupo lang sa harapan ng pintuan habang nakatulala. Hindi pa rin mawala-wala sa isipan niya ang mga nangyari. Oh, ayos na to. Pagati-hatian na lang natin. Pre, Danilo, huwag mo na masyadong isipin yun. Baka ikabaliw mo pa yan. Hindi ba kayo nahihiwagaan sa babaeng yun? Nahiwagaan din siyempre. Ngayon lang kami nakakita ng taong namatay na pero nabuhay ulit. Kung itanong ko kaya kay Mang Kapa bukas ng umaga, baka may alam siya sa ganun. Ano bang mapapala mo kung may alam nga siya? Makakahuli ka ba ng dagang bukid? Basta, di matahimik ang kalooban ko eh. Diyos ko naman ikain mo na lang yan pre. Inabutan na siya ng 2 ng isang mangkok. Nagsandok na lang din siya para makakain na rin. Hanggang sa pagtulog, hindi pa rin matahimik ang kalooban ng binata. Paulit-ulit na bumabalik sa isipan niya ang babae. Maya-maya lang din ay umuwi na ang 2. Oras na ng kanyang pagtulog. Pero kakahiga niya pa lang sa papag, nakarinig na agad siya ng kalabog. Napatigil siya. Nagtataka. Kaya naman ay agad siyang lumabas ng kanyang silid. Nagmamadali siyang buksan ng pintuan. Pagbukas niya ay isang babae ang bigla na lamang humilata sa pintuan. Sumandal pala roon ng dalaga. Nang mapansin niya ang kabuuan ng babae, nanlaki ang kanyang mga mata nang maalala na ito yung babaeng nakita nila sa ilog. Pero sa pagkakataong ito, meron na itong malay. Tulong? Anong tulong? Patay ka na eh. Hindi pa ako patay. Buhay pa ako. Tulungan mo ako, nakikiusap ako. Paano ka nabuhay? Sige nga sabihin mo. Demonyo ka no? Nagmamakawa ako sa iyo. Tulungan mo naman ako. Gusto ko bang mabuhay? Nakita na lamang ng lalaki ang malalaking sugat na nasa bandang kaliwang dibdib nito. Napatingin din siya sa labas. Nababahala ang binata na baka merong makakita sa kanila.
Kaya para makaiwas sa kung anumang iisipin ng mga tao, hinila niya ang babae papasok at saka sinarado ang pintuan. Ano bang nangyari sa'yo? Bigla na namang nawalan ng malay ang babae. Noong mga oras na yon, mas lalo na siyang kinabahan. Natataranta siya. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Kaya naman, lumabas siya ulit at pinuntahan ng dalawang lalaking kaibigan. Pero sa kasamaang palad, nakatulog na agad ang dalawa. Bumalik na naman siya sa kanila. Nasa sahig pa rin ang babae. Kahit natatakot at nababahala siya roon, sinubukan na rin niyang iayos ang babae. Hiniga niya ito sa papag. At sa hindi inaasahang pagkakataon, napatingin siya sa katawan nito. Basang-basa kasi ang katawan ng babae kaya bumabakat ang katawan nito. Pilit niyang binubura sa isipan ng pagnanasa. Nakatuon lamang siya kung ano ang gagawin sa babae at sa sugat nitong kitang-kita niya na nasa itaas ng kaliwang dibdib. Ay naku, pambirang buhay naman to, Lord, oh. Ang dami ko nang iniisip. Bakit idinagdag niyo pa ito? Kumuha na lamang siya ng panlinis sa sugat. Kahit nakakaunti lang ang kaalaman niya sa paglilinis ng sugat, sinubukan niya pa rin. Nakokonsensya kasi siya sa oras na may mangyaring masama sa babae tapos wala siyang ginawa. Agad na nilinisan ni Danilo ang sugat ng dalaga. Matapos yun, ang naging problema naman niya ay kung papaano ito papalitan ng suot. Basang-basa na rin kasi ang papag niya. Lord, wala akong gagawing kasalanan ha. Nagbabagandang loob lang ako. Pinikit na lamang niya ang kanyang mga mata. Nang akmang aalisin na niya ang damit ng babae, napadilat siya nang bigla siya nitong hawakan sa kamay. Namimilog ang mga mata niyang nakatingin doon. Nagtama ang kanilang paningin. Wag, ako na. Kaya mo na bang kumilos? Maraming salamat sa paggamot sa sugat ko. Kaya ko nang gumalaw. Oo, sige na. Magpalit ka na ng damit. Basa-basa na yung katawan mo eh. Tapos, umalis ka na kaagad ah. Sandaling lumabas si Danilo. Pagbalik niya ay suot na ng babae ang kanyang malaking damit. Pero nanatili lang yon sa ibabaw ng kanyang papag. Nakatingin na parabang hindi alam ang gagawin. Oh, alis na. Baka mamaya ay mapahamak pa ako dahil sa'yo eh. Pwede bang dito na muna ako? Ha? Anong sinabi mo? Kung pwede lang na dito na muna ako. Wala kasi akong mauuwian eh. Teka nga. Tagasan ka ba? Ano ba nangyari sa'yo at bakit may sugat ka? Taga Baryo Swangit ako. Ang baryo na kung saan puro pangit ang nakatira maliban sa akin. Ang pinagsasabi mo, niloloko mo ba ako? Hindi. Doon naman talaga ako nakatira eh. Bakit ba ayaw mong maniwala? Tinatanong mo pa talaga ako kung bakit ayaw kong maniwala. Sino ka ba para pagkatiwalaan ko? Hindi nga kita kilala eh. Hindi ko nga rin alam kung paano mo ako nasundan dito eh. Hindi ko rin naman alam na dito ka nakatira. Hindi rin kita kilala. Basta ito lang yung unang bahay na tingin ko tatanggap sa akin. Teka, ano bang pangalan mo? Marimar ang pangalan ko. Walang ya. Marimar ang putik. Pangalan ng bida sa TV series yan ah. Seryoso ka ba? Yun nga ang pangalan ko. Bakit ba ayaw mong maniwala? Talagang tinatanong mo pa ako ulit ha? Tulungan mo na ako. Wala na akong ibang mapupuntahan eh. Ay nako, mabuti pa bumalik ka na lang sa baryo ninyo. Yun ang dapat mong puntahan. Huwag mo akong pestehin no. Natulungan na kita kaya wala ka ng dahilan para manatili pa rito. Ang sama mo naman. Anong masamang pinagsasabi mo? Ayaw ko lang madamay kung anong nangyari sa'yo. Hinahabol ako ng masasamang tao. Kinidnap nila ako. Balak nila akong dalhin sa Maynila para ibenta sa mayayaman. Tingnan mo naman kasi, ang ganda-ganda ko. Kaya hindi na nakakapagtaka na may magtangka sa akin ng ganon. Hindi ko alam kung bakit sa dami ng tao, ako pa talaga, hindi naman din naman ako mayaman. Hindi ka nga mayaman. Ang yabang mo naman. Pero naniniwala ka sa akin. Hindi. Tingin ko sa'yo, para ka may ginawang masama tapos tumakas ka lang eh. Totoo naman talaga na tumakas lang ako. Pero
Hindi naman dahil may ginawa kong masama, kundi dahil sa kasamaan na ginawa sa akin. Mukha namang ayos ka na rin naman eh. Kaya pwede ka na sigurong umalis. Sige na, labas na. Matitis mo bang maglakad sa labas ang isang babaeng gaya ko sa kailaliman ng gabi? Ay nako, hindi mo ako makokonsensya no? Labas na! Hinila ni Danilo ang babae, pero bigla na lamang dumugo ang sugat nito. Dahil dito ay nakaramdam ulit ng sakit ang dalaga. Dahilan para tablan na siya ng kanyang konsensya. Napapakamot na lamang siya sa ulo ng alalayan niya ito. Ay nako, pambira naman talaga oh. Sige na, nakikiusap ako sa iyo. Hayaan mo na muna ako dito. Alam ko naman na hindi ka masamang tao eh. Nararamdaman ko na may kabutihan ka rin sa puso mo. Hindi na nagsalita pa si Danilo. Kapag tumitingin siya sa mukha ng babae, parang natutunaw ang puso niya. Para bang wala siyang ibang magagawa kundi ang sang-ayunan na lang ang sinasabi nito. Dahil sa muling pagdugo ng sugat ng dalaga, napilitan na lamang ang binata sa gusto nito. O sige na. Papayagan na kita. Pero ngayon lang ha. Ngayon lang? Anong gusto mo? Habang buhay kang nandito hindi nga kita kilala. Kahit sana kapag kaya ko nang bumalik sa amin, nakikiusap ako sa iyo. Hindi nga pwede. Kapag nakita ka ng ibang tao dito sa amin baka isipin pa nilang Makasintahan tayo. Ano naman? Wala ka naman yatang ibang kasintahan eh. magdali-dali lang magsalita sa'yo no? Palibasa, hindi imahe mo masisira. Bakit? Sikat ka ba rito? Ewan ko sa'yo. Patulog ko na nga lang dyan. Magpapahinga na ako. Pwede bang doon ako sa kwarto mo? Malamig dito sa papag na to eh. O sige na, doon ka na. Dami pang sat-sat. Hindi mo ba ako aalalayan? Hindi no. Ano ba kita? Isa pa, kaya mo naman ng maglakad Sige na, ako na lang mag-isa. Ayaw na rin naman kitang maabala pa. Sus, ewan ko sa'yo. Marahang naglakad ang babae patungo sa pintuan ng kanyang silid. Nang makapasok na yun sa loob, ay agad niyang isinara ang pinto. Napabuntong hininga na lamang ang binata. Hindi siya makapaniwala sa sarili niya na nagawa niyang magpatuloy ng tao sa bahay niya kahit hindi naman niya kilala. Kahit na meron siyang pag-aalinlangan, para bang meron ding parte ng kanyang utak na hindi niya kayang pabayaan ng babae. Humiga na lamang siya. Bigla na lang din siyang inantok. Sumapit ang kinaumagahan. Nagtataka siya kung bakit ang dami niyang naririnig na boses mula sa labas. Parang mga bulong-bulungan pero malakas. Napabangon siya. Tumingin siya sa silid niya. Nakasarado pa naman ang pintuan, kaya akala niya natutulog pa rin ang dalaga. Paglabas niya ng bahay, nakikita niya si Marimar. Nagsasalang na at mayroon ng pinapakuluan. Habang ang mga kalalakihan naman sa tapat ng kanyang bahay ay nakatambay doon. May mga kasama ring mga tsismosa. Ay! Magsilayas nga kayo sa tapat ng bahay ko. Ang iingay nyo kay aga-aga. Ay, ikaw Danilo. Hindi mo naman sinabi na may asawa ka palang maganda at sobrang sexy. Asawa? Oo, di ba asawa mo yan? Diyos ko, huwag ka na magkaila. Sinabi na niya sa amin. Siguro, kaya mo siya tinatago para wala kang kahati ano? Uy, magtigil ka nga Aling Esang. Sabog ka yata At kayong lahat, alis! Alis kayo! Uy, shoo! Shoo! Nag-alisa ng mga tao sa harapan ng kanyang bahay. Nang maglakad na palayo ang mga yon, agad namang nilapitan ni Danilo ang babaeng si Marimar na parang walang alam sa nangyayari. Nakatuon lang ang atensyon sa ginagawa. Ano bang sinabi mo sa mga yon? Sinabi ko na mag-asawa tayo. Baliw ka ba? Bakit mo sinabi sa kanila ng ganun? Paano kapag naniwala silang lahat? Di mas maganda. Ano? Mas maganda nang isipin nilang mag-asawa tayo kaysa isipin nilang kahit hindi tayo mag-asawa magkasama tayo sa iisang bahay. Ano pinagsasabi mo? Ang usapan natin pagsapit ng umaga aalis ka na. Pero bakit nandito ka pa? At gumawa ka pa talaga ng eksena?
hindi mo na ako pwedeng paalisin. At bakit hindi? Kapag pinalis mo ko, masisira ang imahe mo. Iisipin nilang pinalayas mo ang asawa mo. Pinlano mo to, no? Sabihin mo nga. Hindi. Bakit ko naman gagawin yun? Tinulungan mo na nga ako tapos gagawin ko pa yun sa'yo. Yun na nga eh. Tinulungan na kita, kaya bakit mo pa rin ako ginugulo? Hindi naman kita ginugulo. Ikaw lang naman ang nag-iisip niyan eh. Tutulungan din kita. Tingnan mo, marunong ako magluto. Eh sino bang nagsabi sa'yo na magluto ka? Eh ganun naman ang ginagawa ng asawang babae, di ba? Ay nako, wisit naman talaga oh. Ngumiti sa kanya ang dalagang si Marimar. Sa ganda ng ngiti nito, ay sa malayo na lamang siya napatingin. Hindi niya alam kung bakit nakaramdam siya ng kaba. Kaba na hindi niya naman alam kung saan nagmumula. Hindi na nakapagmaktol pa ang binata. Nanahimik na lamang siya sa loob habang hinihintay na matapos ang ginagawa ng babae. Maya-maya pa, nakaisip siyang lumabas. Bibili siya ng sarili niyang pagkain. Wala kasi siyang tiwala sa niluluto ng dalaga. Sa isip niya, baka may gayuma yon o kaya naman lason. Habang naglalakad, aksidente niyang narinig ang pakikipag-usap ng isang matandang lalaki gamit ang dipindot nitong cellphone. Naintriga ang binata kaya nagtago muna siya sa gilid. Bantayan niyo ang area. Malakas ang kutob ko na nandyan lang ang mga aswang na yan. Hindi tayo papayag na makalusot ang mga yan. Delikado sila. Malaking problema yan kung makakaabot yan dito sa atin. Sige na. Tawagan niyo na lang ako mamaya kapag may balita na ulit. Nang marinig yun ni Danilo, ay bahagya siyang nagtaka. Hindi niya kasi inakala na pinupuntirya rin pala ng albularyong si Kapa ang mga nilalang na yon. Ang pagkakaalam niya lang kasi ay manggagamot lang ito at nagpapalayas ng masasamang espiritu. Aalis na sana siya pero hindi niya inaasahan na alam pala ni Mang Kapa na naroon siya. Kung ano man ang narinig mo, wag mo muna ipagsasabi sa iba. Naintindihan mo ba ako? Oh, wala naman po akong narinig eh. Bakit, bingi ka ba? Hindi naman po. Eh di ba'y narinig ka? Opo eh. Hindi pwede malaman to ng iba ha. Hindi pa namin alam kung sino ang kalaban kaya walang makakalabas muna na impormasyon. Hindi ko po talaga alam ang sinasabi niyo eh. Pero ano po bang nangyayari? Hindi ko pwedeng sabihin sa iyo dahil hindi ka naman konektado rito. Ang gagawin mo lang naman ay manahimik. Yun lang. Totoo po pala talaga mga aswang ano? Oo, totoo sila. Hindi mo ba alam yon? Hindi po eh. Ngayon ko lang din narinig. Tapos galing pa sa inyo kaya naniwala na kaagad ako. Totoo ang mga aswang. At hindi mo malalaman kung sino sila. Kaya ikaw, dahil sinabi ko na rin naman sa iyo, mag-iingat ka. Tandaan mo ha, ang mga taong may alam, mas mabilis na namamatay. Mang Kapa naman, lakas manakot eh. Hindi kita tinatakot. Binibigyan lang kita ng ideya na minsan mas maganda ng tawagin kang mangmang kaysa tawagin kang testigo. Naglakad na rin palayo ang matandang si Mang Kapa. Napakamot na lamang sa ulo si Danilo. Aminadong kinakabahan din siya sa sinabi ng matanda. Hindi niya maiwasang hindi paniwalaan ang sinasabi nito. Mula pa kasi nung bata siya, idolo na niya ang matanda sa maraming bagay. Ito rin ang nag-alaga sa kanya nung nawala ng 1 buwan ang kanyang mga magulang. Aswang? Totoo ang aswang? Diyos ko, paano kung mapadpad nga sila rito? Baka mamaya maraming mapahamak dito. Ay nako, pambirang buhay to. Hindi na matahimik. Tumuloy na lamang siya sa kanyang pupuntahan. Nakabalik naman siya sa kanilang bahay na daladala ang pagkaing binili. Pero pagpasok niya, nakita niyang nakahain na ang mga pagkain sa lamesa. Maayos ang pagkakahain, talagang pinaghandaan. Sa hindi malamang dahilan, nahiya siyang ipakita ang binili niya. Lihim niya itong inihagi sa gilid. Ikaw ang lahat ng nagluto nito? Lahat ka naman. Para naman ang dami nito. 2 putahe lang naman yan eh. Bagoong yung isa naman sinigang na hipon.
Kinuha ko yung hipon na nakaimbak doon. Hindi ko naman sinabing iluto mo yun eh. Pulutan namin ng mga kaibigan ko yun. Mas masarap kung gagawin mong ulam. Kapag hindi ito masarap Tinikman ng binata ang niluto ni Marimar. Pagtikim niya, muntikan na niyang makalimutan ang kanyang pangalan. Muntikan na niyang akalain na totoong asawa niya ang dalaga. Napatingin siya sa mukha ni Marimar. Nakangiti ito sa kanya. Para siyang mababaliw habang pinagmamasdan ang ngiti ng babae. Sa buong buhay niya, ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganong kagandang mukha. Nilapag niya ang kutsara. Nagtaka naman si Marimar. Hindi ba masarap? May iniligay kang gayuma dito, no? Ha? Anong gayuma? Bakit ganito to kasarap? Kahit mukhang hindi naman. Ano ginawa mo? Malamang, nagluto. Ayoko na nito. Oh, bakit naman? Baka mamaya kung ano pang mangyari sa akin. O sige, kung ayaw mo pang kumain, ilagay mo na lang muna dyan. Ako na lang ang kakain. Tumayo si Danilo at nagtungo sa kanyang silid. Pero ang totoo, hindi lang talaga siya makapaniwala na masarap ang luto ng babaeng hindi naman niya kilala. Siguro magaling siyang chef. O kaya sikat siyang chef sa Maynila. Hindi eh. Baka mamaya tsamba niya lang yun eh. Halos isang oras ding nagmukmok ang lalaki sa kanyang silid. Nabulabog naman siya nang biglang dumating ang kanyang dalawang kaibigan. Masamang balita ang daladala ng dalawa kaya agad siyang napabangon. Ano bang problema nyo? Para kayo nakakita ng multo Pre, si Bianca. Pambihira, si Bianca na naman. Pre, wala na si Bianca. Malamang, pupunta ng Maynila yun at sasama na sa nakabuntis sa kanya. Hindi yun, pre. Ano ba kasi yun? Si Bianca wala na. Patay na. Patay lang pala eh. Ano? Patay na si Bianca? Umalis daw yung kagabi kasama nung nakabuntis sa kanya. Sumakay ng tricycle. Tapos kanina lang umaga, natagpuan yung tricycle. Patay yung driver. Yung lalaki nakabuntis sa kanya, pati na rin si Bianca. Patay silang lahat. Ha? Sino namang tarantadong gagawa nun? Ang sabi nila, inatake raw ng aswang eh. Si Bianca raw talaga ang puntirya. Pero dahil lumaban yung lalaki at yung driver, ayun, nadali rin sila. Nangyayari na yata. Ang alin? Ha? Wala. Ayun, nangyari na. Napahamak sila. Dapat kasi di sila nalabas ng gabi. Awawa naman si Bianca, pre. Pati yung anak nila. Kung alam ko lang na mangyayari yun sa kanila, hindi sana pinigilan ko sila. Hindi ka naman nila close, no? Sabay-sabay silang napatingin sa kabilang papag nang marinig nilang humikab ang babaeng si Marimar. Nagulat si Nando at Norman sa kanilang nakita. Namukhaan kasi nila ang babaeng yun. Uy, pre! Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Di ba yan yung nasa ilog? Ha? Oo. Kunwari ka ba na ayaw mo? Gusto mo lang palang suluin. Uy, si Raulo. Pakinggan niyo muna ako, no? O sige, magpaliwanag ka nga. Magsasalita na sana ang lalaki nang biglang bumangon ang babaeng si Marimar. Nakangiti yun sa kanila. Kahit ang dalawa ay nakaramdam din ng pagkailang at hiya. Sadyang napakaganda naman kasi talaga ni Marimar. Parang nagliliwanag ang kagandahan nito. Magandang umaga sa inyo. Ako nga pala si Marimar. Ako ang asawa ni Danilo. Ano? Asawa? Pre, anong asawa? Niloloko mo ba kami? Magkakilala siguro kayong dalawa, no? Hindi ko kilala yan. Kagabi nang umuwi tayo, nagulat na lang ako na nakarating na yan dito sa bahay. Tapos, may sugat yan sa dibdib. Kaya tinulungan ko. Akala ko kasi mamamatay na. Hindi ko naman inakala na matapos kong tulungan yan ganyan pala kasira ulo yan. Sinabi ba naman sa mga kapitbahay na asawa ko siya? Na ang usapan naman namin aalis na siya kaninang umaga. Pero ngayon, ayan, nandito pa rin. Totoo ba? Totoo ang lahat. Wala na kasi ako mapupuntahan kaya gusto ko sanang nandito lang muna ako. Pre, dito na muna yan.
Para naman may dahilan kami lagi para dumalaw. O nga naman, di yung puro mukha mo lang yung nakikita namin. Magtigil nga kayo. Yan na naman kayo sa kamanyakan nyo eh. Aalis yan dito. Hindi yan pwede magtagal dito dahil ayaw ko namang maging laman ng chismis. Parang awa mo na, dito na muna ako. Gagawa naman ako ng mga gawaing bahay eh. Pangako, hindi ako magiging sakit ng ulo mo. Oh, yun naman pala eh. Sa katunayan, nagluto ako kanina ng pagkain niya pero ayaw niya kahit masarap naman. O pre, yun naman pala eh. Bakit ayaw mo pang... Tama na. Naiirita na ako ah. Ikaw Marimar ah. Mamaya aalis ka na. Maghahanap lang ako ng pwede mong suotin. Sige na, aalis na lang ako. Hayaan mo na lang akong makuha ulit ng mga taong dumukot sa akin. Uy pre, ano yung sinasabi niya? Miss, ano ba nangyari? Kaya kasi ako napunta sa ilog kasi tinatakasan ko yung mga dumukot sa akin. Mga sindikato. Tapos ngayon, ayaw niya akong tulungan. Sinabi niya sa akin na bahala na raw ako sa buhay ko. Uy, tingnan mo tong lalaki na to oh. Bakit mo naman sinabi yun? Wala akong sinabing ganun. Ikaw Marimar ha, napakasinungaling mo ha. Bigla na lamang lumapit sa kanya ang babae. Lumuhod ito sa kanyang harapan at nagmamakaawa. Kinagulat naman niya yon. Hindi niya kasi inakala na gagawin yun ng babaeng kagaya ni Marimar. Nakaramdam siya ng hiya sa hindi niya malamang dahilan. Tingnan mo yung ginawa mo oh. Ganyan ba dapat ang ginagawa sa babae? Lalo na kapag maganda. Diyos ko naman. O sige na, tumayo ka na. Anong sige na? Dumito ka na muna sa bahay hanggat hindi mo pa kayang umuwi sa inyo. Talaga? Pero ito lang ang ayaw ko ha. Ayaw ko ng makalat. Ayaw ko ng maingay. Ayaw ko ng tamad na tao. Isa pa, ayaw kong ipagkalat mo na asawa mo ko. Nasabi ko na eh. Di bawiin mo. Anong sasabihin ko? Sabihin mong hindi kita kaano-ano. Uy, mag-isip ka nga. Sasabihin mong di kayo magkaano-ano eh. Ano na lang ang iisipin nila at nandito yan sa bahay mo? Mismo. Ikaw nga mag-isip pre. Napapakamot na lamang sa ulo si Danilo. Pakiramdam niya ay napagkakaisahan siya ng mga iyon. Kaya sa dulo, wala rin siyang nagawa. Hindi rin maintindihan kung bakit parang hindi niya kayang tanggihan ng babaeng si Marimar. Tumingin lang siya sa mata nito at para na siyang nanghihina. Nagtagumpay ang tatlo sa kanilang kagustuhan na manatili ang babae sa bahay na yon. Tuwang-tuwa si Norman at Nando dahil sa wakas meron na naman silang bagong pinagpapantasyahan. Pero si Danilo hindi niya magawang matuwa. Hindi dahil ayaw niyang naroon ang babae, kundi dahil sa mga naiisip niya. Pakiramdam niya kasi hindi tama na magkasama sila ni Marimar sa iisang bahay. Lalo na't meron na siyang nalalaman sa sinabi ni Mang Kapa. Kinagabihan, Huwag ka nang kumilos, ako nang bahala magluto. Ang kailangan ko lang hindi kita inuutusan no? Ayaw ba kung ako na ang gagawa? Hindi kita inuutusan eh. Pinapaalala ko lang na kahit hindi kita utusan, gumawa ka pa rin sa pamamahay ko ha? Oo naman. Hindi mo naman kailangang ipaalala eh. Alam ko naman ang responsibilidad ko bilang asawa mo. Sumakit ang ulo ni Danilo kay Marimar. Sinabayan pa ito ng panggagatong ng dalawang binata. Kaya hindi pa man natatapos ang araw, pakiramdam ni Danilo na puputi na ang buhok niya dahil sa sobrang konsumisyon. Pero sa tuwing titingnan niya ang babae, hindi niya may paliwanag kung bakit parang hindi niya kayang magalit dito. Samantalang hindi naman niya ito kilala. Wala man lang nga siyang ideya kung ano ang pinagmulan nito. Maliban na lamang sa kwento ng babae na agad naman nilang pinaniwalaan. Makalipas ang ilang araw, linggo at dumating na nga rin ang buwan, nanatili pa rin ang dalaga sa kanyang bahay. Maging siya ay hindi rin makapaniwala na tila magiging parte na rin ng sistema niya si Marimar. Naging mabuti naman din kasi si Marimar sa kanya. Mula nang dumating ito, naging madali ang buhay niya sa loob ng bahay. Si Marimar na rin kasi ang gumagawa ng lahat. Darating na lang siya para kumain. Marami na nga rin ang nagsasabing mabuting asawa ang babae. Lalo na't meron na siyang nalalaman sa sinabi ni Mang Kapa. Kinagabihan, Mabuting asawa ang babae. Marami na nga rin ang nagsasabing mabuting asawa ang babae. Lalo na't meron na siyang nalalaman sa sinabi ni Mang Kapa.
Kanina ka pa narito, hindi mo man lang inayos tong mga naglaglagan. Galit ang babae nang dumating ito galing sa labas. Habang si Danilo naman nakaupo lang sa harapan ng lamesa kasama ang dalawa nitong kaibigan. Oh, tingnan mo. Galit yung asawa mo, oh. Yung kasing tamad-tamad. Amad, asawa ni. Hoy, tumigil nga kayong dalawa. Wala ako sa mood ah. Ikaw pa ngayon ang wala sa mood. Ako na nga ang gumagawa ng lahat eh. Aayusin mo lang naman yung mga nagbagsakang kaldero. Sino nagsabi na kumilos ka rito? Inutusan ba kita? Matagal na kitang pinapalis dito pero ayaw mo. Tapos ngayon aangal ka na ikaw lahat gumagawa dito. Huwag mong gawin kung ayaw mo. Ganun lang naman kasimple. Nagulat si Nando at Norman sa sinabing yun ni Danilo. Ramdam nila ang pagkapiko ng lalaki. Si Marimar naman ay hindi na lamang nagsalita. Pumunta na lamang sa labas para makapagluto. Sa inis niya ay iniwan niya ang mga tao sa bahay niya. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Basta naglalakad lang siya at wala siyang pakialam sa paligid niya. Banas na kasi siya kay Marimar. Hindi niya naman magawang palayasin ng totoo. Hanggang salita lang siya. Ayaw niya pang aminin sa sarili niya na sa mga nakalipas na araw, unti-unti na rin siyang nahuhulog sa dalaga. Hindi niya lamang yung pinapahalata. Ariko, atuto ko kasing tumingin sa dinaraanan mo. Ang laki-laki ko hindi mo ko nakita. Ikaw nga rin hindi mo ko nakita eh. Nakita kita. Nakita mo naman pala ako, bakit hindi ikaw ang umilag? Kasi gusto kong malaman mo na hindi ka nakatingin. Ha? Huwag mo akong kabalahin. Meron ako hinahanap. Sige na. Labo naman ng matandang yun. Napapailing na lamang si Danilo sa inasal na matandang lalaki. Ipinagpatuloy na lamang niya ang kanyang paglalakad hanggang sa makabalik na nga siya sa bahay niya. Tapos nang magluto si Marimar pero hindi niya yun nakita sa bakuran. Pagpasok naman niya ng bahay, wala sa sala, nakasarado ang kwarto niya kaya inisip niyang naroon yun. Pagtulak niya ng pinto, nakita niya si Marimar na nasa sulok, nanginginig sa takot, nakasaklob ng kumot. Hindi niya alam kung anong problema ng dalaga, pero base sa kanyang nakikita, para itong takot na takot. Hoy, anong nangyayari sa'yo? Huwag mo ako sasaktan. Uy, di kita sasaktan no? Lumayo ka sa akin sa bulay. Lumayo ka. Hindi ako si Sabulay, ano ba pinagsasabi mo? Nilapitan ni Danilo ang babae. Marahan niyang inalis ang kumot na nakasaklob dito. Pagtingin niya kay Marimar, kita niyang marami na itong sugat sa kamay. Mahahaba ang kuko at ang mga mata nito ay namumula. Nagtataka ang lalaking si Danilo kung bakit nagkaganon ang babae, pero may nahon niya itong kinausap. Marimar, ano ba nangyayari sa'yo? Sabihin mo nga sa akin. Danilo? Oo, ako nga ito, si Danilo. Walang ano-ano, bigla na lamang yumakap ang dalaga kay Danilo. Iyak ito ng iyak, pero agad na kumala si Danilo sa kanya. Sabi mo nga sa akin kung ano nangyayari. Yung humahabol sa akin, nakita ko siya sa lugar na ito. Ano? Teka, nakita ka ba niya? Tingin ko hindi. Isumbong na natin sa kinauukulan. Baka naman... Wag, ayos na ako. Hindi na ako natatakot. Basta, nandito ka na. Ha? Mapanganib sila eh. Wag na. Ayokong may mangyaring masama sa'yo. Kaya nga para walang mangyaring masama, sabi mo sa akin kung sino... Hindi na. Pakiusap, wag na. Huminga na lamang ng malalim ang binatang si Danilo. Naupo na lamang ito sa kama. Napansin din kasi niya ang kalungkutan sa mata ng babae. Pakiramdam niya ay nararamdaman niya rin yun. Wag ka munang lalabas ng ilang araw ha. Kailangan mo mag-ingat kung talagang nakita mo rito yung taong yun. Kung hindi mo pa kayang sabihin kung sino siya, naiintindihan ko. Sabihin mo na lang sa akin kapag handa ka na. Tumango na lamang si Marimar. Lumabas na rin ang silid ang lalaki. Nung gabing yun,
Aminado siyang nag-aalala rin siya para kay Marimar. Kaya pagkatapos nilang kumain, pinapasok na niya ito agad sa kwarto. Humiga na rin ang binatang si Danilo. Maya-maya lang din ay nakaramdam na siya ng antok. Kinaumagahan ay maaga siyang nagising. Bago siya bumangon, natanaw na kagad niya na bahagyang nakabukas ang pintuan ng kanyang silid. Pagtingin niya sa loob, wala roon si Marimar. Nang tumingin din siya sa labas, wala rin yun. Naghintay siya ng ilang minuto sa pag-aakalang may binili lamang ang babae. Pero umabot na siya ng 1 oras ay wala pa ring lumilitaw na Marimar. Baka naman may pinuntahan lang, pre. O baka bumili lang. Kung may pupuntahan yun, magpapaalam yun sa akin. Kung may bibili naman, hindi naman yung tatagal ng 1 oras. Nasaan yun? Baka naman may koneksyon to sa kinakwento mong nakita niya yung naghahanap sa kanya. Ang hinala ko nga, umalis siya para hindi na ako madamay sa gulo. Bakit parang nag-aalala ka dyan? Di ba dapat masaya ka? Kasi wala na siya rito. Kasi yun naman ang gusto mo, di ba, nung una pa lang? Yun na nga. Akala ko magiging masaya ako kapag wala na siya. Pero, hindi pala eh. O sige, ganito na lang. Mag-iwahiwalay na lang tayo para mas madali natin siyang mahahanap. Magkakaibang direksyon ng kanilang tinahak. Habang naglalakad si Danilo, natanaw niya ang matandang si Kapa, ang kilalang albularyo sa kanilang lugar. Nilapitan niya ito sa pagbabakasakaling nakita nito si Marimar. Mang Kapa? Danilo. Bakit? Anong sa atin? Itatanong ko lang naman po sana, may nakita po ba kayong babae na maganda? Medyo may katangkaran tapos parang kasing tangkad ko po yun. Tapos maputi siya. Bakit? Sino ba yung babaeng sinasabi mo? Ano ko po asawa. Ano? May asawa ka na? Nagbibiro ka ba? Hindi po ako nagbibiro, seryoso po ako. Kung ganun pasensya ka na. Pero wala akong nakitang kagaya ng sinasabi mo Ikaw naman kasi baka inaaway mo naman. Ay, sige po. Hahanapin ko na lang po. Danilo. Bakit po, Mang Kapa? Huwag na muna kayo mga ngaso mamayang gabi ha. Baka mapahamak lang kayo. Mapahamak? Bakit po? Ano na naman bang meron? Nakatanggap kami ng impormasyon. Kagabi lang na yung pinuno ng mga aswang nandito. Meron siyang hinahanap. Kapwa niya aswang. Isang babae. Hinahanap na sino? Hindi rin namin alam Basta, wag na muna kayong aalis o pupunta ng gubat para mangaso. Malakas ang kutob ko na naroon lang sila mamaya. E di, mapapalabang ka na niyan. Hindi ko alam. Siguro. Pero, kailangan mag-ingat. Hindi pangkaraniwan ang makakalaban kong aswang. Isa siyang sinauna. Kilala siya bilang si Sabulay. O paano? Alis na ako Sana mahanap mo yung asawa mo. Kung totoo mang meron. Naglakad na lamang ang matanda papalayo. Magpapatuloy pa sana si Danilo nang maalala niya ang pangalan na sinabi ni Mang Kapa. Kaparehong-kapareho kasi yun ang sinabi ni Marimar. Dahil dito, isang ideyang pumasok sa kanyang isipan. Napagtagpi-tagpi na niya ang mga pangyayari. Biglang bumilis ang kanyang tibok ng puso. Malakas ang kanyang kaba. Naiisip niya palang na tama ang kanyang hinala. Kung ganun, si Marimar ay... Pre, ano? Nahanap mo na ba siya? Wala rin sa kabila Ha? Wala nga rin dito sa daan na to saan naman kasi napunta yun? Sigurado ka bang wala kang sinabing masakit sa kanya? Wala. Maayos naman ang pag-uusap namin nung gabi. Nagulat na lang ako, bigla na lang siyang nawala. Pero sa isip-isip ni Danilo, alam na niya ang tunay na dahilan. Ang kaso, hindi niya pwedeng sabihin sa dalawang kaibigan niya kung bakit umalis ang dalaga. Dahil kapag ginawa niya yon, siguradong malalantad na rin ang tinatago ng babae. Habang tumatagal, palala ng palala ang sitwasyon at pakiramdam ni Danilo unti-unti na siyang nagkakaroon ng ugnayan sa mga aswang.
Makalipas pa ang ilang araw, hindi pa rin nila makita si Marimar. Ipinalalagay na lamang ni Danilo na baka yun na talaga ang kapalaran ng babae. Ipinagdasal na lamang niya na sana nasa mabuting kalagayan lang ang dalaga. Isang gabi, nagkayayaan na naman ng tatlong magkakaibigan ng dahil sa matinding pangangailangan. Wala nang panggastos si Danilo. Si Norman at Nando naman ay pinapalayas na ng sariling pamilya dahil walang naiaambag. Medyo marami-rami na tong huli natin ngayon. Pwede na siguro tayo umuwi. Danilo, ano sa palagay mo? Aabot naman ng 1,000 yan kapag binenta. Lagpas na yata to. Tsaka meron pa nga tayong isang huli na bayawak oh. O di, sige, palag na yan. Uwi na tayo. Gutom na rin ako eh. Hindi pa man nakakalayo ang magkakaibigan nang bigla silang makarinig ng malalakas na angil na nanggagaling sa kagubatan. Agad niyang pinaupo ang dalawa niyang kaibigan. Sandali silang nakiramdam. Ano yung pre? Malakas ang inala ko. Mga aswang. Mga aswang? Hindi totoo pala ang chismis. Oo. Hindi lang siya basta chismis. Kasi totoong nilalang talaga sila. Anong gagawin natin? Pagtatago lang ba tayo rito? Hintayin muna natin silang dumaan. Baka kasi dito yung direksyon nila eh. Aba, baliw. Bakit ba natin hihintayin kung pwede naman tayong umalis na kagad? Eh kung makita nila tayo sa daan. Oo nga. Di talaga to nag-iisip tong si Norman eh. Kung gusto mo ikaw na lang. Para ikaw yung maging sisig nila. Nanahimik na silang tatlo nang may mga marinig naman silang tinig ng mga tao. Tila nabuhay ng loob si Danilo nang mapagtanto na naroon din pala ang matandang si Kapa. Tumayo ito at agad na nagpakita. Mang Kapa! Lintik na yan. Bakit kayo nandito? Katatapos lang po namin manghuli. Ano po bang meron? Kailangan nyo na umalis dito. Narito ang babaeng aswang na hinahanap ni Sabulay. At malakas din ang kutob ko na narito rin ang mga aswang. Madadamay kayo rito kaya mas mainam na umuwi na kayo ngayon din. O pre, narinig nyo. Tara na. Hinilan ni Norman ng dalawang paalis. Pero hindi pa man sila nakakalayo. Agad nang bumitaw si Danilo. Ang unang pumasok kasi sa isipan niya ay ang babaeng si Marimar. Sinubukan pa siyang pigilan ng dalawa. Pero wala ring nagawa ang mga yon. Mabilis siyang tumakbo pabalik kay Mang Kapa. Si Raulo, bakit ka bumalik? Gusto ko pong sumama. Ano akala mo? Maglalaro lang kami ng tago-tagoan? Makikipagpatayan kami sa mga aswang? Baka hindi mo lang alam. Alam ko naman po yun. Pero gusto ko lang po sumama. Gusto ko maging katulad ninyo. Ano pinagsasasabi mo? Takot na takot ka nga sa multo nung bata ka pa sa aswang pa kaya? Bata pa po ako noon. Pero iba na ngayon. Kaya pagbigyan niyo po ako sumama. Sige na po. Sige, sumama ka na. Pero walang sisiyan kapag dito ka mamatay Bigyan nyo nga ng itak to. Inihagis sa kanya ng isang lalaki ang itak na kinakalawang pa ang talim. Nasunod naman niya yun kahit na merong kabigatan ng hawakan. Wala akong kasalanan sa mga magulang mo kapag namatay ka rito Naintindihan mo? Tumungo na lamang ang lalaki. Pero sa kaloob-looban niya ay hindi siya pinatatahimik ng kaba. Ang tanging nagiging lakas na lamang niya ay kailangan niyang makita si Marimar. Kailangan niyang malaman kung nasa ligtas ba itong kalagayan. Makalipas ang halos 5 minutong paglalakad, biglang tumigil si Mang Kapa sa paglalakad. Sumenyas ito sa iba nilang kasamahan. Iandaan yung mga sarili ninyo. Malapit na tayo sa kanila. Hintayin natin sila makalapit. Magsipo muna kayo. Mang Kapa, gaano ba sila kabangis? Mas mabangis pa sa leon. Talaga? Malalaman mo na lang mamaya. Bakit? Natatakot ka na ba? Ako? Natatakot? Hindi Mga ilang sandali lang, naramdaman na nila ang mga yabag ng paa. Nang kakaunting distansya na lamang ang layo ng mga yun sa kanila, hindi na nagsayang ng oras sa mga manunugis. Dali-dali silang lumabas. Nagulat ang mga aswang sa kanilang paglitaw kaya hindi man lang nakaiwas sa mga yon. Sa mga oras na ito,
Habang nakikipagpatayan ng mga manunugis sa mga aswang, nakatayo lamang ang lalaking si Danilo. Nakatulala sa mga nangyayari. Sa likod mo! Paglingon ni Danilo sa likuran niya, ay nakita niyang isang aswang na gumagapang na palapit sa kanya. Nailaga naman niya yun. Lumapit si Mang Kapa at pinatay nito ang aswang. Humanga naman si Danilo sa matanda. Hindi kasi niya inakala na magagawa pang makita ni Mang Kapa ang aswang na yon kahit mga lampara lang naman ang kanilang dalang ilaw. Kung ganyan ka, mauna ka pang mamatay sa pinakamatandang tao sa bando natin. Pasensya na po. Sige na, bumawi ka. Ho. Muling nagpatuloy ang labanan. Kitang-kita na nakakalamang ang mga manunugis ng mga sandaling yon. Hindi nga nagtagal, tuluyan na nga nilang natalo mga aswang. At sa dami ng kanilang kinalaban, ni isa ay wala man lang napatay doon si Danilo. Puro ilag lamang ang kanyang ginawa. Wala siyang lakas ng loob para tumaga. Suyurin nyo itong buong area. Baka meron pang nakatago dyan. Tandaan, huwag makakampante ha. Hindi pa natin nakikita si Sabulay. O ano, Danilo, sasama ka pa ba? Wala ka namang ginagawa eh. Mabuti pa umuwi ka na. Ayoko mamatay ka rito ng walang kalaban-laban. Nakikita mo yung mga bangkay ng aswang na yan? Magiging ganyan ka rin kapag hindi ka nakinig sa akin. Dalhin mo yung itak na yan pabalik sa mga kasama mo. Pero... Wala nang pero-pero. Ayaw ko rin naman na makasira ka sa mga plano namin. Kanina, hindi ako makalaban ng maayos kasi naalala kita eh. Kasi alam kong wala ka rin magagawa. Pasensya na po. Sige po, uwi na lang po ako. Mabuti pa nga. Wala nang nagawa pa ang binata kundi sundin ang sinasabi ni Mang Kapa. Binilisan niya ang kanyang paglalakad. Pero hindi pa man sila nakakalayo, bigla na lamang may humila sa kanya. Tinakpan ang kanyang bibig kaya hindi siya nakasigaw. Pero nang marinig niya ang babaeng tinig ay unti-unti siyang nanglambot. Huwag ka maingay. Nang mawala na ang mga manunugis, saka lamang siya pinakawala ni Marimar. Sa mga sandaling yon, hindi maipaliwanag ni Danilo ang kanyang nararamdaman. Pakiramdam niya ay lumuwag na ang kanyang paghinga. Nabawasan ang kabigatan ng kanyang kalooban. Marimar? Oo, ako nga ito. Halika, sumama ka sa akin. Dadaling kita sa ligtas na lugar. Hindi ligtas dito. Hinuwakan siya ng babae sa kamay at nagmamadali silang makalayo. Hindi niya alam kung saan sila pupunta. Pero panatag ang kanyang kalooban dahil kasama niya ang dalaga. Makalipas lang ang ilang minuto, nakarating na rin sila sa isang maliit na kubo. Pumasok sila sa silong nito. Doon ay meron may butas at merong hagdanan pababa. Ano to? Sumama ka na lang. Sa baba ko ipapaliwanag ang lahat. Bumaba sila sa hagdanan. Binuksan naman ni Marimar ang mga lampara na nakasabit sa pader. May halong pagkamangha si Danilo na makita na niya ang lugar doon. Parang normal na bahay lang pero nasa ilalim ng lupa. Dito ako nakatira. Huwag ka mag-alala. Walang nakakaalam nito kung hindi ako lang. Matagal ka na nakatira dito? O dito ko lang tumira mula nung umalis ka sa akin? Mula lang nang umalis ako sa iyo. Natuklasan ko itong lugar na ito. Bahay ng dating magsasaka na umalis na. Wala akong pakialam kung ano ang kasaysayan ng bahay na ito. Ang gusto kong marinig ay kung bakit ka umalis nang walang paalam. Anong problema mo? Sino mga humahabol sa'yo? At ano ka ba talaga, Marimar? Umamin ka nga sa akin. Tama bang iniisip ko na ikaw yung hinahanap ng mga aswang? Na ikaw rin ang hinahanap nila Mang Kapa? Na isa ka nga talagang? Oo, aswang ako. So tama nga ako? Oo, tama ka nga ng hinala. Isa akong aswang. Kung aswang ka, anong motibo mo sa akin? Papatay mo ba ako? Kakainin mo rin ba ako? Hindi lahat ng aswang kagaya ng mga iniisip mong gumagawa ng karahasan. Di sinasabi mong iba ka sa kanila? Oo, iba ako sa kanila dahil hindi ako gumagawa ng masama. Kalokohan naman yan. Ang sabi ni Mang Kapa, lahat ng aswang pumapatay ng tao kasi tao ang kinakain ninyo. Yun ang sinabi niya sa'yo kasi yun lang naman ang alam niya eh. Pero maniwala ka sa akin, hindi ako kagaya nila. Mula nang isinilang ako,
Iba ako sa kanila. Kahit na kailan, hindi ako nakatikim ng tao. Kahit amuyin man lang ang dugo ng tao, hindi ko ginawa. Teka, nagugulan pa rin ako eh. O sige, sabihin na nating hindi ka nga masamang aswang. Pero bakit kayo nahabol nung matandang si Sabulay na yon? Tungkol dyan, hayaan mo na muna ako magpaliwanag. Ayun nga ang gusto kong marinig na paliwanag. Malamang, hahayaan na kitang magsalita. Pero, Bigla na lamang lumapit sa kanyang dalaga at niyakap siya ng mahigpit. Sa hindi mapaliwanag na dahilan, unti-unting naglaho ang pagiging iritado ng binata. Gusto niya rin ng yakap na yon kahit na hindi man niya aminin. Mas lalong gumaan ang pakiramdam niya. Para siyang napanatag. Parang napawi ang pangungulila niya. patawarin mo ko kung umalis ako ng walang paalam. Nalaman ko kasi na kilala mo pala yung albularyong tumutugis din sa akin. Kaya naisip ko na umalis kasi baka isipin nilang pinoprotektahan mo ang isang aswang. Kumalas ang dalaga at tumugod ito ng malalim na paghinga. Mga ilang sandali lang, sinimulan na rin ito ang nais nitong sabihin. Anak ako ng isang mayamang aswang at ng isang pangkaraniwang tao lang. Aswang ang papa ko, tao naman ang nanay ko. Ang magkaibang dugo na nagsama, ako ang kinalabasan. Kung tutuusin, hindi maaring magkaroon ng anak ang isang aswang at ang isang tao. Pero naging posible siya. Akala ko magiging normal lang ang buhay ko kahit na pinili kong mabuhay bilang isang normal na tao. Pero hindi pala. Dahil nang mag-18 taong gulang ako, natuklasan ng ibang aswang na merong mutya sa loob ng katawan ko. Ang mutyang yon ay tinatawag na mutya ng aswang. At ang sino mang babae na makakaroon nito ay itinuturing na diyosa ng mga aswang. Namatay ang tatay ko sa pagprotekta sa akin. Naubos ang angkan namin ng dahil lamang sa akin. At ang nanay ko naman ay pumanaw din dahil sa nakamamatay na laso na gawa ng masasamang aswang. Mula noon, palagi na ako naghahanap ng ligtas na lugar. Lagi na akong paalis-alis. Walang permanenteng lugar. Sa takot na makuha ako nila sa bulay. Wala na akong pakialam kung saan ako mapadpad. Hindi ko inakala na ganyan pala ang pinagdaraanan mo. Pero gusto ko lang ding malaman, kung sakaling makuha nila sa bulay ang mutya na nasa katawan mo, ano mangyayari? Kapag nakuha nilang mutya, si Sabulay ang makikinabang. Siya ang mas lalakas, mas magiging immortal, at mahihirapan na ang mga manunugis o albularyo na talunin siya. E paano naman nila makukuha yung mutya? Para makuha ang mutya, kailangan nila akong patayin. Nang marinig yun ni Danilo, ay agad na dumaloy sa kanyang sistema ang pagkabahala, kaba at takot. Naiisip pa lang niya na nangyayari yon ay parabang nahihirapan na siyang huminga. Kahit ang mga manunugis din, kaya nila ako gustong mahuli para makuha ang mutya at hindi mapakinabangan ni Sabulay. Ganon din ang kailangan nilang gawin. Kailangan nila akong paslangin. Wala na bang ibang paraan para malutas yung problemang yan? Hindi ko alam kung may iba pang paraan. Pero palagi kong hinihiling na sana meron. Kasi sa totoo lang, hindi pa ako handang mawala. Marami pa akong gusto mangyari sa buhay ko. Kahit na isa akong aswang, ang pangarap ko ay kagaya lang din naman ang pangarap ng ibang tao. Yung magkaroon ng mapayapa at tahimik na buhay. Kung talagang gusto mo ng ganyang buhay, tutulungan kita. Ha? Anong ha? Bingi ka ba? Hindi, ang ibig kong sabihin, bakit mo naman gagawin yon? Kailangan pa ba ng dahilan? Oo naman. Mas magandang may dahilan para malinaw ang lahat. Ayaw kitang mapahamak. Yun lang. Ayaw mo ako mapahamak? Bakit? Ano ba? Dami mo naman tanong. Maraming salamat, Danilo. Ikaw lang ang taong nagparamdam sa akin na pwede kong mamuhay ng normal. Basta ipapangako mo na mabubuhay ka ha? Oo, pangako. Sigurado ka bang hindi ka matutuntun ng mga naghahanap sa'yo dito? Parang ang dali naman kasi makita nito eh. Hindi. Kapag nakita nila ang bahay sa taas,
Hindi naman nila aakalain na may lugar dito sa ilalim. Uy, anong gagawin natin ngayon? Kailangan ka muna magtago. Ikaw, bumalik ka muna sa inyo dahil baka mapahamak ka rin. Hindi kita iiwan, no? Di ba nga tutulungan kita? Salamat pero ayaw kita mapahamak eh. Ganun din ako sa'yo. Kaya sasamahan kita rito hanggat maging payapa na ang buhay mo. Wala nang nagawa pa ang dalaga. Masyadong mapilit si Danilo kaya hinayaan na lamang din niya ito. Sa gabing yun, tahimik nilang pinapalipas ang oras. Nakapagtimpla ng kape si Marimar para sa binata. Lihim namang sumaya si Danilo dahil doon. Para hindi mabalot ang pagkabagot ang sandali, sinimulan ni Marimar ang pagkukwento tungkol sa mga aswang. Mababangi sila. Literal na kumakain sila ng buhay na tao. Dati, naisip ko na papaano kung naging kagaya nila ako. Ano kaya ang pakiramdam ng mga ginagawa nila? Pero, hindi eh. Kahit na kailan, hindi sumagi sa isipan ko na gawin ang ginagawa nila. Bago magtagpo ang landas natin, habang nakakulong ako, sinabi sa akin ni Sabulay na walang silbi ang buhay ng mga tao, na ang mga tao ay nabubuhay na para lang ding hayop. Dahil kung kayo mga tao ay hayop ang kinakain nyo, kami mga aswang naman daw ay kayo ang pagkain namin. Ganun ang kaisipan nila. Wala ka bang mga kaibigan? May mga kaibigan ako, mga kababata na kasama ko nang namulat. Pero namatay lang din sila. Nasubukan nila akong protektahan. Pinatay sila ng mga kapwa-aswang na tauhan ni Sabulay. Pasensya ka na ha. At napaalala ko pa. Wala naman problema. Ayos na rin naman ako eh. Huwag ka mag-alala. Hinding-hindi ka nila makukuha. Gagawa ko ng paraan. Si Mang Kapa, paano kapag nalaman nila ang ginagawa mo? Para mo na rin siyang ama, di ba? Pinangsabi mo. Pero pinoprotektahan mo ang isang aswang. Aswang ka nga pero may dugo ka pa rin ng pagiging tao. Kaya wala namang mali sa ginagawa ko. Kung hindi niya ito magugustuhan, problema na niya yun. Napatango na lamang ang dalaga. Habang si Danilo naman, makailang ulit nang sumisilip-silip sa itaas. Doon na sila nagpalipas ng gabi. Kinaumagahan, nagulat si Danilo nang mapansin niyang wala na si Marimar sa higaan. Kabado siyang lumabas at lumakyat ng hagdanan. Nakahinga siya ng maluwag nang abutan ng dalaga sa bakuran na nagsasalang. Oh, bakit hindi mo ko ginising? Kung akala ko nawala ka na naman eh. Masarap ang tulog mo eh. Tsaka alam kong pagod na pagod ka. Ito naglalaga na ako ng kamote. Pasensya ka na, wala akong karne dito at bigas eh. Ito lang ang kinaya. Ayos lang yan. Maraming salamat ha. Ay, siya nga pala. Kailangan kong bumalik sa amin. Wala namang problema. Pero huwag ka mag-alala, babalikan kita. Kailangan ko lang makahanap ng makakatulong sa atin. Aalis na tayo rito sa Iloilo. Aalis? Saan naman tayo pupunta? Hindi ko alam. Siguro mas maganda kung sa Maynila. Pero Marimar, kailangan mo makalayo sa lugar na ito dahil nandito ang lahat ng panganib sa iyo eh. Hindi na nagsalita pa ang babae. Ngumiti na lamang ito sa binata at sa unang pagkakataon, nginitian din siya ni Danilo. Matapos silang makapag-almusal, umalis na muna si Danilo. Nangako itong babalikan ng dalaga. Kaya naman, pagbalik niya sa kanilang baryo, agad niyang hinanap ang dalawa niyang kaibigan para makahingi ng tulong. Nakwento na rin niya sa dalawa kung ano ang nangyari at kung ano nga ba si Marimar. Ano? Aswang si... Wisit ka naman oh. Lakasan mo pa para marinig ang buong baryo. Kailangan natin siyang tulungan na makaalis dito. Mamayang gabi, kapag tahimik na ang paligid, babalikan natin siya. Pero bago yun, dapat may nakahanda na tayong sasakyan papuntang pier. May mahahanap ba kayo? Meron akong kakilala. Titingnan ko ngayon kung nandun siya at kung wala naman siyang biyahe. Susubukan ko rin makausap yung kaibigan ni Erpat. Sige. Maraming salamat talaga mga pre ha. Malaking tulong to para sa kanya. Pre, matanong ko lang naman. May gusto ka na ba kay Marimar? Kaya mo to ginagawa?
Tandaan mo, aswang yun ha. Wala naman akong pakialam kung aswang siya o hindi. Basta mabuti siya, ayos na sa akin yun. O sige, susuportahan namin yung pagmamahal mo. Agad na silang kumilos. Pinuntahan na nila ang mga posibleng tao na makakatulong sa kanila. Pero parehong wala silang napala sa mga kakilala ni Norman at Nando. Kaya naman nagtungo sila sa mga terminal sa kung saang-saang lugar. Kung sino-sino na rin ang kanilang mga nakakausap. Pero lahat ng yun ay tumatanggi kapag nalalaman ang ibabayad nila. Dagang bukid at mga palaka. Mga bandang 6:00 ng gabi, wala pa rin silang nahahanap pero hindi pa rin nawawalan ng pag-asa ang binata. Kung mano-mano na lang kayang ibiyahe, mag-commute na lang pre. Kung pwede lang di ginawa na namin yun. Pero hindi delikado. Mahirap makihalubilo sa iba dahil hindi naman natin sigurado kung aswang ba yung makakaharap namin o hindi. Anong gagawin natin ito ngayon? Babalikan ko na lang muna siya. Sasamahan ko muna siya hanggat wala pang nahahanap na maghahatid sa kanya. Sasama ako sa iyo, pre. Hindi na. Baka kapag nakasalubong ko yung aswang madamay pa kayo. Sasamahan ka na namin. Kung makakasalubong mo ang aswang at mag-isa ka lang di siguradong dedo ka na kaagad. Sige na, pre. Sama mo na kami. Gusto ko lang namin matulungan at si Marimar. Huwag ka mag-alala. Hindi na namin siya pinagnanasaan ngayon kasi mahal mo na siya. Ay naku, bahala nga kayo. Basta ito lang gusto ko Walang magulo, walang maingay. Kasi nagtatago si Marimar. Hindi pwedeng malaman na nandun siya. Nasabi ko naman sa inyo ang mga nangyayari, di ba? Sumang-ayon na lamang ang dalawang lalaki. Hindi rin nagtagal ay naglakad na rin sila papasok ng kagubatan. Noong mga sandaling yun, hindi malaman ni Danilo kung bakit bigla na lamang siyang kinabahan. Binilisan nila ang lakad nila hanggang sa marating na nga nila ang kinaroroonan ni Marimar. Sa bakuran pa lang, naramdaman na niya na may mangyayaring hindi maganda. Nakita nilang nasa lapag ang kaldero at natapon na ang mga niluluto sa lupa. Pinuntahan niya ang silong ng bahay pero wala na siyang nakitang Marimar doon. Wisit! Nahuli na tayo! Nakuha na siya! Kinuha na siya ng mga kapwa niya aswang? Pero baka may nangyari lang masama sa kanya. Babaeng matangkad, maganda at sexy. Siya ba hinahanap ninyo? Mangka pa? Danilo, hindi ko inakala na pinoprotektan mo palagi siyang aswang. Kaya pala gusto mong sumama kagabi para mahanap siya. Mangka pa, hayaan niyo ako magpaliwanag. Sige, magpaliwanag ka. Oo, isang aswang si Marimar. Pero hindi siya kagaya nila sa bulay. Mabuting aswang siya. Sa katunayan, sinusubukan niyang mamuhay ng normal. Nang gaya natin. Kailangan niya lang magtago kasi kung hindi niya gagawin yun, makukuha siya ng masasamang aswang at makukuha yung mutya sa loob ng katawan niya. Mutya? Anong mutyang pinagsasasabi mo? Ang sabi sa akin ni Marimar, kaya siya gustong kunin ang samahan nila sa bulay ay dahil sa bagay na nasa loob ng katawan niya. Tinatawag nila yung mutya ng aswang. Ang mutya daw na yon ay nabuo dahil sa dugo ng aswang at tao. Aswang kasi ang tatay niya habang ang nanay niya ay pangkaraniwang tao lang. Kapag nakuha ng masasamang aswang yung mutya sa loob ng katawan niya, magagamit nila yun sa kasamaan at mas lalong mahirapan kayong harapin sila. At naniwala ka sa sinabi ng isang aswang? Kalahating aswang lang naman siya. May dugo pa rin naman siyang pagiging tao. Kaya naniniwala ako na hindi siya masama. Hindi mo yata naiintindihan, Danilo. Kung sa bagay, wala ka namang alam sa bagay na ito Ang mga aswang ay sinilang na may likas na kasamaan. Kahit na sabihin mong kalahating tao siya, kalahating aswang pa rin siya. Ibig sabihin, pwede pa rin siyang maging masama. At ang mga aswang, magagaling silang maninlang. Kumbaga, sa 10 sinabi nila 11 ang mali. Kaya hindi ka dapat nagtitiwala sa kanya. Ako ang mas nakakakilala sa kanya. Sa halos 2 buwan naming pagsasama, nakilala ko ang kalooban niya. Kaya naniniwala akong hindi siya masamang aswang. Ibig sabihin, matagal mo na pala siyang itinatago? Matagal mo na palang itong nililihim sa akin? Patawarin niyo ako pero kailan ko lang naman din nalaman. Doon sa 2 buwan na yon, wala siyang sinasabi sa akin. Namuhay siyang parang normal na tao. Kaya wala akong intensyon na
Ha? Natigilan si Danilo sa pagsasalita na magdatingan ng mga aswang. Kasama ng mga iyon ang tinuturing nilang pinuno, ang matandang si Sabulay. Sa mga sandaling ito, biglang binalot ng kaba ang tatlong lalaki. Hindi nila alam ang kanilang gagawin ngayong nakapalibot na ang lahat ng yun sa kanila. Nako, ito pala mga aswang. Ang papangit. Pre, anong gagawin natin? Pumunta kayo sa likod ko. Ako lang bahala rito. Akalain mo nga naman na naunahan na ako ng matandang ito. Nasaan na si Marimar? Ibigay mo siya sa amin kung ayaw niyong mamatay sa kinatatayuan niyo. Uy, di kami kasama dyan ha. Nakisama lang kami. Manahimik ka! Hindi kita kausap! Hindi mo mababasa kamay si Marimar! At sino ka namang kutong lupa ka? Naalala na kita. Ikaw yung tatanga-tangang nakasalubong ko sa daan na hindi tumitingin. Oo, ako nga. At naaalala rin kita. Ikaw yung matandang lalaki na naninilaw yung mga ngipin at mabawang hininga. Nabigla ang matandang aswang. Hindi nito inakala na gagantihan siya ng binata. Kita sa mukha ng matandang aswang ang pagkapikon. Kaya naman mas lalo pa itong inasar ni Danilo. Kulubot na yung mukha mo. Wala ka pang pampaayos sa mukha. Mukha ka nang hindi maipinti. Aray ko! Pikon! Mukha ka raw kulubot na puwet. Ay, ikaw! Wala kang mapapala rito. Hawak ko ng babaeng hinahanap mo. Kung papatayin mo ako ngayon, mas lalo mo lang hindi makukuha yung kailangan mo. Akala mo ba maloloko mo ako? Hindi ako pinanganak kahapon. Alam ko nang hindi niyo siya papatayin. Dahil ayaw mong masaktan ang damdamin ng lalaking yan. Kanino ko ba naririnig ang usapan niyo? Chismoso pala tong lalaking to eh. Baka aswang. Sinisira niyo talaga ang gabi ko mga kutong lupa kayo ah. Sige, tingnan natin kung hanggang saan ang inyong tabang. Hindi nagtagal, sumenyas na ang matandang aswang. Pero hindi rin naman nagpadaig ang matandang albularyo. Sumipol ito ng isang beses. Maya-maya lang, naglabasan na rin ang ibang kasamahan nito na nakatago lang pala sa mga halamanan. Alam kong darating ang ganitong punto kaya naman naganda na rin ako. Talagang kinakalaban niyo ako ha? Sige, pagbibigyan ko kagustuhan niyong mamatay. Sa likod lang kayong tatlo kung gusto niyo pang makauwi ng buhay. Dali! Tumango na lamang ang dalawang lalaki, pero si Danilo hindi siya nagpakita ng kahinaan. Hiniram niya ang itak ng isang lalaking manunugis at sumama ito sa pagtindig. Yan ka lang naman eh. Baka mamaya tumunganga ka lang ha, hindi. Hindi na mangyayari yun. Dahil ngayon, may dahilan na ako para lumaban. Wala akong pakialam kung wala akong alam. Basta lalaban ako. Bahala ka sa buhay mo. Kung gusto mong pumanaw ng maaga, di sige. Dami pang daldal. Simulan na natin to! Nagsikilos na ang mga aswang. Samantalang nakahanda naman ang mga manunugis. Noong mga sandaling yon, aminadong kabado ang binata. Pero kapag naiisip niya ang babaeng si Marimar, tila nagkakaroon siya ng kakaibang lakas ng loob. Ihanda ang mga sarili nyo bago mamatay! Hindi mo na ako matatakot ngayon, Mang Kapa. Ipangako mo sa akin na kapag natapos tong laban na to, iharap mo ako kay Marimar. At bakit naman ako mangangako? Kasi patutunayan ko sa iyong hindi siya masama. Nagsimula na ang labanan. Sa mga unang minuto, nagiging pantay lamang ang tagisan. Ang dalawang matanda naman ay hindi pa nagsisimula. Parang naghihintay lang kung sino ang mauunang aatake sa kanila. Samantala, si Danilo naman ay nakipagsabayan na sa mga manunugis. Pinoprotektahan nito ang dalawang kaibigan na takot habang magkayakap. Diyos ko, bakit ganito ang nangyayari? Dapat pala hindi na tayo nagmagandang loob. Huwag kayong mag-alala, nandito lang ako. Hindi ko kayo pababayaan. Wow, kung makapagsalita, akala mo talagang hindi siya mamamatay ah. Akala mo talaga, kaya na niya yung mga pangit na yan. Manahimik nga kayo. Pabayaan ko kayo dyan eh. Nang biglang may lumapit sa kanilang isang aswang, agad yung tinaga ni Danilo. Mabuti na lang ay tinamaan niya yun sa leeg. Pero hindi pa doon natatapos ang lahat. Bigla na lamang may sumulpot sa likuran ng dalawang kaibigan niya. Natataranta niyang hinila ang mga yon at saka sinalag ang aswang.
gamit ang itak. Muntikan pa siyang tamaan ng kalmutin na siya nito. Buti na lang ay nasipan niya kaagad yung palayo. Mga bisit kayo! Ang babaho ng mga hininga nyo! Mang Kapa, mag-usap na lamang kayo dyan. Galaw-galaw din! Pre, sa likodan mo! Hindi na napansin pa ni Danilo ang isa pang aswang na nakalapit sa kanya. Kaya naman nagawa na siya nitong kalmutin. Agad siyang napadistansya. Naramdaman niya agad ang kirot. Buti na lang ay tinulungan sila ng iba pang mga manunugis. Ang kulit mo kasi, ang daldal mo eh. Eh kung tumutulong kasi kayo, di ba? Buwisit talaga kayo oh. Mga ilang sandali lang, nakita na lamang nilang tumatakbo si Mang Kapa para habulin si Sabulay. Sumunod naman doon ang iba pang mga manunugis. Sa mga sandaling yon, marami-rami na ring napaslang na aswang ang mga kasamahan ni Mang Kapa. Kaya naman tila umaatras na rin ang ibang aswang. Habang si Danilo, idinadaingnan niya ang pagkirot ng kanyang sugat. Sobrang hapdi. Wala man lang nag-aasikaso sa kanila dahil halos lahat ay nagsunuran sa matandang albularyo. Pre, ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Ganito ang mukha ng ayos lang. Yung namimilipit sa sobrang sakit. Oo, ayos lang ako. Aray. Ipapasa na kita, pre. Susunod tayo sa kanila. Baka marunong silang gamutin yung kalmot mo. Hindi na nagsayang ng oras si Nando. Dahil malaki naman ang katawan nito, ay hindi na ito nagdalawang isip na ipasa ng lalaking si Danilo. Tumakbo sila kahit na nahihirapan sila sa mga nakaharang na halaman. Mga ilang sandali lang, naabutan nila si Mang Kapa. Nakahinto na ang mga yon at hindi na nagawa pang habulin ng mga aswang. Mang Kapa, si Danilo, may tama ho sa likod niya. Buwisit, nawala na kagad ng malay yan. Hindi sanay sa abdi yan eh. Nung nagpatuli nga kami, umiyak pa nga yan eh. O siya, sige. Dalhin nyo na yan. Pupunta tayo sa kampo namin. Nang makarating na sila sa kampo, agad na inasikaso ni Mang Kapa ang binata. Nilinis nito ang sugat ni Danilo. Nangingitim na kasi ang palibot nito. Ayon sa matanda, masyadong marumi ang kuko ng mga aswang kaya madaling maimpeksyon ang sugat. Pero buti na lamang ay naagapan. Kung hindi, baka mas lumala pa ang nangyari sa binata. Makalipas lang ang halos isang oras, nagkaroon na ng malay ang binata. Masakit ang buong katawan nito dahil sa epekto ng gamot na ibinudbod sa kanyang sugat. Nasaan ako? Nasa langit ka na, pre. Sira ulo ka ba? Nasa langit ka na nga. Mga anghel ang nasa tabi mo. Ay! Binatukan ni Danilo ang binatang si Norman. Bumangon siya agad at naramdaman ang hapdi sa kanyang likod. Sakto naman na pumasok sa silid ang matandang si Kapa. May dala-dala itong inumin na nakalagay pa sa mangkok. Inumin mo ito. Makakatulong ito para mas madaling maghilom ang sugat mo. Maraming salamat to, Mang Kapa. Nasaan si Marimar? Alam kong dito niyo siya ikinulong. Nakikiusap po ako. Pakawalan niyo na ho siya. Danilo, hindi mangyayari ang gusto mo. Inuli namin si Marimar na nakabase sa batas ng mga manunugis. Ang batas na itinuturing na banta sa buhay ng mga tao ang mga aswang. Kaya pasensya ka na. Hindi ka ba naniniwala sa sinabi ko? Mabuting aswang si Marimar. Hindi siya gagawa ng kahit na anumang kasamaan dito. Tutulungan niya pa nga tayong talunin si Sabulay eh. Hindi na natin kailangan ng tulong niya. Umatras na si Sabulay. Isang indikasyon lamang na hindi niya kaya ang puwersa ng mga manunugis. Hindi niyo dapat minamalit ang pinuno ng mga aswang. At anong alam mo sa mga aswang, Danilo? Wala. Hindi mo nga yata malalaman na totoong aswang kung hindi mo pa nakilala ang babaeng yon. Oo, wala akong nalalaman sa mga ganyang bagay. Pero malakas ang pakiramdam ko na si Marimar lang din ang makakatulong sa atin para talunin. Tama na! Hindi na makatwiran ang gusto mong mangyari. Papabayaan kitang makausap siya ngayon pero huwag kang umasa na makakalaya siya. Dahil kahit na kailan, walang aswang ang nakatataas sa batas sa mga manunugis. Mang Kapa, baka naman po pwede natin pagbigyan si Danilo. Minsan lang yan magmahal pero wagas eh. Kaya nga, Hindi naman siguro masamang hindi niyo ako naiintindihan. Sa mundong ito,
Hindi pwedeng kalabanin ng pag-ibig ang batas. Ang batas ay batas. Sa oras na maipatupad na ito, ang batas ang pinakamataas. Huwag niyo sanang pagsisiyan ng hindi niyo pakikinig sa akin. Tumingin na lamang ng seryoso si Mang Kapa kay Danilo. Masama naman ang tingin na ipinukol ni Danilo sa matanda. Pero lumabas lang ang albularyo na parang normal lang ang lahat. Kahit na anak na rin ang turing nito kay Danilo, hindi nito nilabag ang sinasabi nitong batas para lamang doon. Puntahan mo na lang si Marimar, pre. Nakita namin kanina kung saan siya nakakulong. Pre, narinig namin kanina na makakatanggap ng parusang kamatayan si Marimar mamayang gabi. Hihintayin lang daw yung ibang mga matataas na manunugi sa panig ng Iloilo. Ano? Parusang kamatayan? Bakit? Wala namang ginagawang kasalanan si Marimar, di ba? Nananahimik ang buhay niya at bigla nilang hinuli. Tapos parurusahan nila. Mga siraulo din kasi talaga tong mga manunugis na to eh. Pero kasi, hindi rin natin masisisi si Mang Kapa. Talagang paniniwala na kasi nila na ang lahat ng aswang ay masasama. Hindi naman kasi masama si Marimar eh. Hindi naman maniniwala mga manunugis kung sasabihin mo lang na hindi masama si Marimar eh. Buwang ka pala eh. Paano mapapatunayan na hindi masama si Marimar? Ayaw naman nilang palayain para makatulong. Ikaw ang buwang. Kanina ka pa utot ng utot eh. Hindi ako makakapayag na mahatulan na kamatayan si Marimar. Ano naman ang binabalak mo? Hindi na nagsalita pa ang lalaki. Nang maubos na niya ang pinainom sa kanya ni Mang Kapa, lumabas na rin siya ng silid na yun para puntahan si Marimar. Sinamahan siya ng kanyang dalawang kaibigan. Pagdating nila roon ay nakita nilang nakaupo lang ang dalaga habang yakap ang sariling tuhod. Tulala at tila walang gana. Marimar? Napaangat ang tingin ng dalaga. Tila nagningning ang mga mata nito nang makita si Danilo. Agad itong lumapit sa rehas. Ganon din naman ang binata. Kahit may nakapagitna na bakal sa kanila ay hindi yun naging hadlang para magyakapan. Huwag ka mag-alala. Makakawala ka rito. Aalis ka rito. Makakalaya ka. Ako ang gagawa ng paraan. Danilo, mahigit tayong dapat pagtuunan kaysa sa kalayaan ko. Anong ibig mo sabihin? Ngayong araw, 6:00 ng gabi mamaya, magsisimulang mamilog ang buwan. Ito ang araw na kung saan malalakas ang mga aswang. Kahit takpan ng maraming ulap ang buwan, ay magpapatuloy ang pambihirang lakas ng mga aswang. Hindi ito pangkaraniwang bilog na buwan. Ito ang buwan na nakasaad sa propesiya namin, ang buwan ng kadiliman. Kaya pala hindi pumalagsi sa bulay kagabi dahil alam niyang darating itong sinasabi mo. Kailangan nilang makapaganda. Anong kailangan nilang gawin para makontra ang pagiging malakas nila? Walang paraan para mapigilan yon, pero may paraan kung paano sila pahihinain ulit. Sige, sabihin mo. Kailangan lang ng maraming dugo ng baboy. Maraming dugo ng baboy? Oo, kapag nakakamoy ng dugo ng baboy ang mga aswang tuwing kabilugan ng buwan, hindi namin napipigilan na puntahan yon kung nasaan yon. Naroon lang ang utak namin. Pakiramdam kasi namin dugo yun ng tao. Kaya kailangan natin ng maraming dugo ng baboy para mawala sila sa sarili. Kapag nangyari yon, may pagkakataon na ang mga manunugis na mapas lang silang lahat. Kung ganun dapat magsimula na tayo maghanap ng dugo ng baboy. Pre, may alam ako sa bayan. Pwede nating hingiin o bilhin natin. Kailangan mo na itong sabihin kay Mang Kapa habang maaga pa. Gumawa na kayo ng paraan. Maraming salamat, Marimar. Huwag kang mag-alala. Gagawin namin ang makakaya namin para mangyari ang sinasabi mo. Ngumiti na lamang si Danilo sa dalaga. Nagtaka naman si Nando at Norman dahil unang beses lang nilang nakita ang lalaki na nakangiti. Matapos ang usapan na yon, ay agad na umalis ang tatlong binata. Kinailangan nilang maghanap ng dugo ng baboy. Kaya naman nagtungo agad sila sa bayan. Kung sino-sino nang nilapitan nila. Sarado kasi ang katayan ng baboy na kanilang unang napuntahan. Meron naman silang mga nakuhang dugo, pero kakaunti lang. 2 plastic lang ng dugo ng baboy ang nakuha nila sa maghapon nilang paghahanap. Pwede na kaya to? Sana pwede na. Wala na tayong mahanapan Kulang pa to. Baka ilang aswang lang ang makaamoy nito. Pero wala na tayong magagawa.
Kailangan natin to eh. Magagabi na. Dalawang kailangan natin pigilan. Ang pag-atake ng mga aswang at ang parusang kamatayan ni Marimar. Nagmamadali silang makabalik ng kanilang baryo. Pagdating nila, nakakasalubong na kagad nila ang matandang si Kapa. Nakatingin pa ito sa kanila na parabang iritado. Ilang beses ko magsasabi sa inyo na hindi tatalab yan. Hindi kayo dapat naniniwala sa babaeng yun dahil aswang yon. Itapon niyo ang dugong yan at baka patibong lang yan. Mang Kapa, kilala mo naman ako, di ba? Magtiwala ka na lang sa akin. Oo, kilala kita at may tiwala ako sa iyo. Pero sa mga ganitong sitwasyon, hindi ko pwedeng ipaubaya ang mga bagay-bagay. Wala ka masyadong alam sa mga aswang. Mang Kapa, bakit hindi na lang po natin muna subukan? Anong subukan? Anong tingin niyo sa buhay ng mga kasamahan ko? Pwedeng subukan lang tapos kapag palpak, subok ulit? Mang Kapa, sige na ho, kahit na ngayon lang. Huwag ka nang magpumilit, Danilo. Bago ko pa makalimutan kung ano ang pinagsamahan nating dalawa. At ito lang ang paalala ko ha. Huwag na huwag kang pipigil sa kung ano man ang gagawin namin mamaya. Galit na naglakad paalis sa matandang si Kapa. Napapailing na lamang si Danilo noong mga sandaling yon. Hindi na sila nagsayang ng oras. Itinapon na nila ang dugo sa labas ng kanilang baryo. Nagbabaka sakaling baka kahit papaano ay gumana ang kanilang pinaplano. Mabilis na lumipas ang mga sandali. Sumapit na rin ang 6:00 ng gabi. Kampante ang mga manunugis. Wala silang kaalam-alam na lulusob na ang mga aswang. Habang sila Danilo natataranta na ng mga sandaling yon, hindi na rin sila makalapit kay Marimar. May mga nakabantay na rin kasi doon. Paparating na mga aswang. Ihandaan nyo na mga sarili ninyo. Yung mga itak na hawak nyo. Hindi yan design ha. Ginagamit yan. Nako, bahala na. Ano yun? Nanahimik silang tatlo nang marinig nila ang mga hiyaw ng aswang na nagmumula sa kagubatan. Napatigil ang lahat ng manunugis. Tila nabigla ang mga yon. Tumindig na ang balahibo nilang tatlo. Batid nilang magsisimula na ang labanan sa pagitan ng mga aswang at mga manunugis. Humanap na ng matataguan ng magkakaibigan. Hindi nga nagtagal, sumigaw na ang mga manunugis bilang hudyat na may mga kalaban na sa paligid. Yan kasi, hindi sila nakikinig Kung nakinig lang sana sila sa atin, di sana nakapaganda sila. Wala na tayong magagawa. Ang isipin na lang natin ay kung paano natin haharapin ang mga yon. Lakasan nyo na lang ang loob ninyo. Kahit ako rin natatakot. Basta, ha? Hindi na naituloy ni Danilo nang marinig nilang nakapasok na agad ang mga aswang. Nangingibabaw ang tinig ni Sabulay noong mga oras na yon. Sumisigaw ito at hinahanap ang matandang si Mang Kapa. Dito lang kayo. Pupuntahan ko si Marimar. Buwang ka ba? Sasama kami. Ay naku, bahala nga kayo. Nagmamadaling pinuntahan ng tatlong lalaki ang dalaga. Pagdating nila roon ay patay na ang mga nagbabantay. Mabilis nilang kinuha ang susi. Binuksan nila ang kulungan ng babae. Paalis na sana sila nang bigla silang harapin ng tatlong aswang. Pero laking gulat nila nang biglang magbago ang kulay ng mga mata ni Marimar. Humaba rin ang kuko nito. Paglapit sa kanila ng tatlong aswang ay agad nitong sinalubong ng dalaga. Walang kahirap-hirap nitong pinagpapapaslang ang mga yon. Kailangan na nating tulungan ng mga manunugis. Mahirapan sila sa mga aswang, lalong-lalo na kay Sabulay. Hindi! Tumakas na tayo! Kapag nahuli ka ni Sabulay, magtatagumpay siyang makuha ang mutya sa loob ng katawan mo. Danilo, nasa panganib ang buhay ng lahat ng taong narito. Kailangan natin silang tulungan. Matapos ka nilang ikulong at hindi paniwalaan? Ito lang ang natatanging paraan para maiparating ko sa kanila na hindi lahat ng aswang ay masasama. Kahit natutol si Danilo, nagtiwala na lamang din siya sa babae. Tumakbo sila paalis doon. Hinanap nila si Mang Kapa. Nakita nila yon na kinakalaban na ang matandang si Sabulay. Kita nilang may sugat na si Mang Kapa sa braso at sa kaliwang balikat. Oh, sa wakas, nakita ko na rin ang babaeng ito. Hoy, Marimar! Alam mo bang ang tagal na kitang hinahanap? Masyado mo na akong pinahihirapan tapos magpapahuli ka lang pala sa mga walang kwentang tao na ito? Bumalik ka sa angkan natin at ialay mo ang sarili mo para sa mga susunod na henerasyon.
Hindi ako kagaya mo. Kaya kahit na ano mangyari, hindi ako papayag na mapunta sa'yo. Sa pagmamatigas mong ganyan, ang dami pang napapahabak eh. Hindi mo ba naiisip na ikaw lang ang dahilan kung bakit nangyayari ang lahat ng ito? Kung sumama ka sa akin kagad, walang mamamatay at walang masasaktan. Manahimik ka! Narinig mo sinabi niya, di ba? Hindi siya sasama sa'yo kahit na ano mangyari. Kung hindi mo pa rin narinig, baka marami ka ng tutuli. Noong mga sandaling yun ay hindi makapaniwala matandang si Kapa sa kanyang nakikita. Habang nakatingin siya kay Marimar ay napagtanto niyang tunay ngang maaring maging mabuti ang isang aswang. Hindi nagtagal, umatake na ang matandang aswang. Pinuntiryan nito si Danilo. Pero agad din namang humarang ang babae. Kinalmot ni Marimar si Sabulay at tinamaan naman yun. Pero tila wala man lang talabang ginawa niya. Nakangiti at tumawa pa si Sabulay noong mga sandaling yun. Anong akala mo? Kakayanin mo ako, Marimar? Masyado ka bang bata? Isa ba, hindi ka naman nababahaginan ng lakas ng buwan ng kadiliman. Kasi hindi ka naman purong aswang. Pinapahina ka ng dugo ng isang tao. Kaya kung ako sa'yo, para may silbi ka naman, kailangan mong sumama sa akin. Ang dami mo bang daldal? Lumusob ulit si Mang Kapa. Winasiwas nito ang mahaba nitong itak. Hindi tinamaan si Sabulay dahil sa taglay nitong bilis. Nagulat na lamang ang matandang albularyo nang mapunta na ito sa kanyang harapan. Kinalmot ito ng mahaba. Dahil doon ay napalhod na ang isang tuhod ng matanda. Akala mo siguro kaya kita inatrasan kagabi dahil natatakot ako sa iyo. Kahit na kailan, nauuna ang pagiging kampante ng mga tao kaysa mag-isip. Ako ang kalabanin mo! Tumakbo na mabilis si Marimar. Makailang ulit nitong pinagkakakalmot si Sabulay. Pero kahit na anong gawin nito, ay hindi pa rin tinatabla ng pinunong aswang. Sa mga sandaling ito, kinakabahan na rin si Danilo. Nakikita niya kasing hirap na si Marimar at Mang Kapa. Kaya kahit alam niyang hindi naman din niya kakayanin si Sabulay, nilakasan na lamang niya ang kanyang loob. Hindi ka magtatagumpay dito! Napalingon si Sabulay. Hindi nito namalaya ng lalaki. Tinaga ni Danilo si Sabulay sa ulo. Dahil sa ginawa ni Danilo ay nakaramdam ng pagkahilo ang aswang. Pero nagdulot lang din ito na matinding galit sa kalaban nila. Anong karapatan mong idampi ang walang kwentang itak na yan sa akin? Galit na umatake si Sabulay kay Danilo. Isang malakas na suntok ang ginawa nito sa sikmura ng lalaki. Dahil dito ay agad itong napahiga. Hinila naman agad ni Norman at Nando ang kanilang kaibigan papunta sa gilid. Ikaw naman kasi, sumali ka pa eh. Laban ng malalakas yan eh. Ako ang kalabanin mo! Huwag mo idadama yung mga mahihina sa laban na ito! Magsabihan mo yung mga walang kwentang yan kung ayaw nilang mamatay! Ha! Naputo lang sasabihin nito nang biglang umatake ulit si Marimar. Itinalak nito ang mahabang kuko sa likod ni Sabulay. Pero dahil nga masyadong malakas ang kalaban nila, wala pa rin naging epekto. Si Mang Kapa naman ang sunod na lumusob. Ginawa na ng matandang albularyo ang lahat ng makakaya niya. Lahat ng kakaibang galaw ay sinubukan na niya. Pero hindi pa rin umubra. Hinawakan lang ito ni Sabulay sa kwelyo at nakipag-untugan sa ulo. Duguan agad ang kilay ni Mang Kapa. Si Marimar naman, napagbuntungan din ito ng galit ni Sabulay. Kailangan mo pa yatang mabugbog para lang sumama ka! Maraming sampalang ginawa ni Sabulay. Duguan na rin ang bibig ng dalaga. Noong mga sandaling yon, tila nagkaroon ng bagong lakas si Danilo. Kahit na wala siyang magagawa, sinikap niyang malapitan si Marimar. Hinarangan niya ito at nakiusap kay Sabulay. Nakikiusap ako! Wag siya! Ako na lang ang saktan mo! Danilo, umalis ka rito. Ha! Tingnan mo nga naman! Isang bayani ang umusbong! Sige! Tutulungan kita maging bayani! Dinakma siya ni Sabulay. Hinawakan sa kwelyo. Sinuntok ito ng maraming beses sa muka. At nang malupaypay na ay saka binalibag sa sahig. Nang nakadapa na si Danilo, pinagsisisipa naman ito ng maraming beses.
Ha! Ganyan ang napapala ng mga kagaya mong pabida! Akala mo naman may magagawa ka! Pwe! Sa nasaksiyan na yon ni Marimar, biglang nag-apoy ang galit nito. Naramdaman na lamang ni Marimar na tila tumitigas ang kamao niya. Nagiinit ang kanyang buong katawan. Masumaba ang kuko nito at nagkaroon pa ng mahahabang pangil. Noong mga sandaling yon, maging si Sabulay ay nagulat nang lumapit sa kanya si Marimar. Sobrang lakas ng babae. Kahit na si Sabulay na ang pinakamalakas na aswang, hindi nito kinaya ang puwersa ng dalaga. Hinawakan siya nito sa liig. Maigpit ang pagkakasakal. Habang nasa ere, pinagkakakalmot ni Marimar ng marami sa tiyan si Sabulay. Hindi pa nakontento ang babae. Pinagsusuntok niya pa sa muka. Gumagapang na si Sabulay sa mga oras na yon, pero mukhang hindi na yung bubuhayin pa ng dalaga. Marimar! Sa isip-isip ni Danilo, tila nabahagi na rin ito ng kapangyarihan ng buwan ng kadiliman. Kaya sa mga pagkakataong yon, kitang-kita nila na parang ginagawang sisiw lang ni Marimar si Sabulay. Sinubukan namang lumaban ng matandang aswang. Ang kaso, sadyang mabilis at malakas talaga si Marimar. Kakaiba ito sa lahat. Walang katulad. Kahit si Mangkapa ngayon lang nakakita ng aswang na sobrang lakas. Sinasaktan mo ang mga taong mahalaga sa akin. Pinaslang mo ang angkan ko. At ngayon, balak mo rin kunin ang buhay ng mga taong naging parte ng buhay ko. Hindi kita mapapayagan at hindi kita mapapatawad. Sukdulan ang galit ko sa iyo. Sinusumpa ko na hindi ka na magkakaroon ng pagkakataong mabuhay ulit sa ibang katauhan. Habang humahaba ang kuko ni Marimar, walang ano-ano, itinarak na niya yon sa dibdib ng matandang aswang. Idiniin niya hanggang sa umabot ito sa puso. Nandilat na lamang ang mga mata ni Sabulay nang makita ni Marimar na patay na ang pinuno ng aswang. Sandali nitong nilapitan si Danilo. Dito ka na muna. Aasikasuhin ko lang ang iba pang natitira. Sasamantalin ko na ang pagkakataon habang nararamdaman ko pa ang kapangyarihan ng buwan ng kadiliman. Norman, Nando, kayo nang bala sa kanya at kay Mangkapa. Agad na umalis ang babae. Pinunta nito ang mga aswang na patuloy na lumalaban. Samantala, pinagtabi naman ng dalawang lalaki si Danilo at Mangkapa. Binantayan lang nila yon hanggang sa matapos ang gulo. Patawad, Danilo. Hindi ako nakinig at naniwala. Sinabi ko naman kasi sa inyo Dapat kasi minsan, nakikinig din tayo sa mga taong akala nating walang alam. Oo, may natutunan na naman ako. Maraming salamat talaga sa iyo. Ayos lang ho yun. Ang mahalaga, buhay tayo. Aray, ang sakit. Kapag gumaling ako, gagamutin kita. Kapag gumaling ka, magaling na rin ako nun. Natawa na lamang ang dalawa. Si Norman at Nando naman ay hindi makapaniwalang nagagawa pang magtawanan ni Danilo at Mangkapa kahit sobrang bugbog na ang katawan. Natapos ni Marimar ang lahat ng mga aswang. Natalo nila ang kampo ng kadiliman. At dahil sa pinakita ni Marimar, tuluyan na nga siyang kinilala ng mga manunugis bilang kakampi. Isang buwan ang nakalipas, balik na sa dati ang kanilang buhay. Si Marimar at Danilo naman, mas nagiging maganda na rin ang kanilang pakikitungo sa isa't isa. Isang gabi, Danilo, hindi pa pala ako nakakapagpasalamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Kahit alam mong mapapahamak ka nung gabing yun, hindi ka nagdalawang isip na ibuwis ang buhay mo para sa akin. kahit sino naman, gagawin yun sa taong mahal nila. Pero Danilo, isa pa rin akong aswang. At alam naman natin na isang himala ang makaanak sa katulad ko. Wala naman akong pakialam kung makaanak tayo o hindi. Ang mahalaga sa akin, makasama lang kita. Masaya na ako sa bagay na yun. Uy, kayo na ba? Kiss mo nga kung kayo na. Talaga kahit na kailan, mga pasira kayo ng moment. Isinama niyo pa talaga si Mangkapa. Nandito lang ako para sabing magdadaos ng pagdiriwang bukas. At kayong apat, lalo na kayong dalawa ni Marimar, para yun sa inyo. Bilang pagkilala sa ginawa niyong katapangan para sa baryo natin. Naku, maraming salamat to, Mangkapa.
Masaya kaming dadalo sa isasagawa ninyong pagdiriwang. Kiss, kiss! O nga, kiss naman dyan! Natatawa na lamang si Danilo noong mga sandaling yon, pero hindi niya inakala na hahalikan siya ng babaeng si Marimar. Yun ang kanyang unang halik, kaya halos mabaliw-baliw siya. Mula noon, nagsama na ng tuluyan ng dalawa. Tanggap ni Danilo kahit na aswang ang babae. Ang mahalaga naman kasi para kay Danilo ay ang pagiging busilak ng puso nito. Dahil para sa kanya, ang tunay na pagmamahal ay hindi naman nakabase sa kung anong uri ng nilalang, kundi sa kung gaano kalalim ang pag-iibigan. Wakas. Mula nang